Noong una, inakala ni Lydia na ang pagbabago ay nagsimula sa kutsara. Hindi sa tono ng boses ni Mama Nena, hindi sa mas matagal na pananahimik ni Joel sa hapag, hindi sa mga tingin ng hipag niyang si Rina na laging tila may kinukuwentong hindi lubos na sinasabi, kundi sa ordinaryong kutsarang bakal na madalas niyang ginagamit tuwing almusal. Ang may bahagyang baluktot na hawakan at maliit na gasgas sa likod na minsan na niyang tinawanan dahil para raw iyong tao sa bahay na ito gumagana pa. Kahit hindi maayos ang anyo, isang umaga, wala iyon sa lalagyan. Wala naman sanang kahulugan ang pagkawala ng isang kutsara sa bahay na may kung ilang plato, baso, at plastik na lalagyan ng ulam mula pa sa iba't ibang handaan. Pero napansin pa rin niya. Napansin niya dahil siya ang unang bumabangon, siya ang nagliligpit ng iniwang pinggan mula gabi. Siya ang nagbubukas ng bintana sa kusina para makapasok ang mahinang hangin na may dalang amoy ng basang semento at dahon ng malunggay mula sa bakuran. At siya rin ang huling natutulog matapos plansahin ang uniforme ni Papa Tony at hanapin ang nawawalang medyas ng bunso ni Rina. Hindi niya sinabi sa sarili na may ibig sabihin iyon, tinuruan na niya ang sariling huwag gawing kwento ang maliliit na bagay. Sa bahay ng asawa niya, ang babaeng marunong manahimik ang itinuturing na marunong rumespeto. Kaya ng gabing iyon, nang marinig niyang sinabi ni Mama Nena habang naghihiwa ng ampalaya, iyong mga gamit dito, dapat marunong gumalang kung kaninong bahay ito, hindi siya tumingala. Hindi rin siya nagtanong kung para kanino iyon. Alam niya ang paraang ginagamit ng biyenan niya sa mga pahayag, parang usok na hindi nakikita kung kanino galing pero siguradong may sasamid. Pumasok siya sa pamilyang iyon 2 taon pa lamang ang nakalipas, pero sapat na ang 2 taon para maunawaan na hindi lahat ng alitan ay nagsisimula sa sigaw. Mas madalas, nagsisimula ang mga iyon sa simpleng pag-aayos ng upuan, sa hindi pag-abot ng ulam, sa pagbanggit ng pangalan mo nang may kaunting diin sa maling pantig. Si Joel, na panganay na lalaki, ay lumaking sanay na ang kanyang salita ang sinusunod sa labas ng bahay, pero sa loob nito ay tahimik na lumiliit sa harap ng ina. Hindi naman duwag ang asawa niya, naisip ni Lydia noon. May sariling trabaho si Joel sa maliit na hardware sa bayan, marunong makisama, hindi malikot ang mata, hindi umuuwi ng lasing. Ngunit may mga lalaking hindi kailangang maging marahas para maging mahirap sandalan, may sapat ng kabaitan na hindi umaabot sa pagtindig. Iyon ang unti-unting natutuhan ni Lydia. Nang ikinasal sila, inakala niyang pansamantala lang ang pagtira sa bahay ng mga magulang ni Joel sa San Jose del Monte. Mag-iipon lang daw sila. May lote pang sinasabi si Joel noon, may planong maliit na bahay, may katahimikan sa boses na pwedeng pagtiwalaan ng isang babaeng sanay maghintay. Ngunit sa paglipas ng buwan, ang kapag nakaipon ay naging kapag umayos ang negosyo, saka naging kapag nakaluwag sina mama, saka naging wala ng anyo kundi isang bagay na hindi na pinag-uusapan dahil nakahihiyang tanungin ng paulit-ulit. Sa pagitan noon at ngayon, mas natutuhan ni Lydia ang schedule ng bahay, kaysa sa mga pangarap nilang dalawa. Alam niya kung anong oras dapat ilublob ang bigas para hindi amagin ang sinaing. Alam niya kung anong araw dumaraan ang nagtitinda ng isda na paborito ni Papa Tony. Alam niya kung paano malalaman sa yabag ni Rina kung maganda ang gising nito o maghahanap na naman ng mali sa paraan ng pagtitiklop niya ng damit. Alam niya ring may mga pagkukulang sa bahay na kusa na lang inaangkin ng katawan niya. Kahit wala namang nagsabing trabaho niya ang mga iyon, kapag walang nagwalis ng sala, siya ang pupulot ng pinong buhangin na galing sa tsinelas ng mga pamangkin. Kapag hindi nakapagbabad ng labada si Rina, dahil may pinuntahang meeting sa school ng anak, siya ang titingin sa langit at magpapasyang maglaba bago umulan. Kapag may padalang pera ang kapatid ni Joel mula Qatar, at kailangang pag-usapan kung saan ilalaan, wala siyang boses sa usapan, pero siya ang magtitimpla ng kape, maghuhugas ng tasa, mag-aalis ng buto ng kalamansi sa mesa. Hindi naman siya pinapasahod at hindi rin iyon ang nais niya. Ang nais lang naman niya, kung aaminin niya sa sariling bihirang magsabi ng totoo sa sariling dibdib, ay maramdaman na hindi siya palaging nasa gilid ng lahat ng mahalaga. Noong una, tinangkapan niyang maging palagay ang lahat. Nagdadala siya ng minatamis na saba para kay Mama Nena dahil alam niyang mahilig ito roon. Pinapadalhan niya ng load si Junjun, ang bunsong kapatid ni Joel, kapag paubos na at kailangan ito sa online selling, na madalas naman ay hindi naman talaga kumikita. Kapag may handaan, siya ang unang sumasalo ng trabaho, at huling uupo, pinuri siya ng mga kapitbahay. Masipag ang nakuha ni Joel, sabi ng mga tiyahin sa binyag, sa burol ng kapitbahay, sa mga pagdiriwang na hindi niya matandaan kung kailan siya huling nakadalo ng hindi may iniintinding kaldero.
Ngunit ang papuri mula sa labas ay hindi kailanman naging katumbas ng pag-aari sa loob. Sa pamilyang ito, ang sipag ng manugang ay bagay na kapakipakinabang, hindi kinakailangang ipagpasalamat. Dumating ang mga panahong akala niya nagbabago rin ang tingin sa kanya. Noong nagkatrangkaso si Mama Nena noong nakaraang taon at siya ang nag-alaga halos mag-isa dahil nasa trabaho ang lahat, nakita niya ang paglambot sa mukha nito minsan sa madaling araw habang pinupunasan niya ng bimpo ang leeg ng matanda. Hinawakan pa ng biyenan niya ang pulsuhan niya at sinabing, "Buti na lang nandito ka." Hindi niya nakalimutan ang paraan ng pagkakasabi noon mahina, walang bantay, tila nagmula sa isang bahagi ng loob na karaniwang nakasusi. Pero paggaling ng matanda, tila wala ring nangyari. Mas maikli ulit ang mga sagot, mas malamig ang mga utos, at nang minsang ikinuwento ng kapitbahay kung paano raw mapalad si Mama Nena sa mapag-arugang manugang, ngumiti lang ito at sinabing, syempre, dito naman nakatira. Hindi iyon kalupitan sa paraang madaling maituro. Mas mahirap iyong uri ng pangungusap na pwedeng ipaliwanag sa sandaling subukan mong isumbat. Dahil totoo naman, dito nga siya nakatira. At sa totoo ring iyon, maraming bagay ang naitatago. Dumating ang maliit na pagbabago sa panahong naghahanda ang pamilya para sa kaarawan ni Papa Tony. Hindi naman malaking handaan, ilang kamag-anak lang, ilang kapitbahay, konting pansit, lumpia, barbecue kung kayanin, at cake na uunahing kuhanan ng litrato bago hiwain. Tuwing may ganitong okasyon, lumalabas ang di nakikitang balangkas ng bahay. Ang sino ang nagpapasya, sino ang nagdadala ng pera, sino ang may opinyon na may bigat, at sino ang dapat marunong makahalata ng kailangan nang hindi na sinasabihan. Lunes pa lang, nagsimula na si Mama Nena sa listahan. Miyerkules, tinawag niya si Joel at si Junjun para pag-usapan ang budget sa tindahan ng feeds sa tabi ng kanto, habang si Lydia ay nasa lababo, naghuhugas ng pinagkainan. Naririnig niya ang bawat putol na parirala sa bukas na bintana. Iyong padala ni Alan, may kulang pa, si Joel na bahala sa manok, si Junjun sa drinks, si Rina may ambag na cake, tahimik siyang naghintay. Hindi dahil umaasa siyang hihingan siya ng ambag, may kaunting ipon siyang sariling galing sa patahitahing kopya edit at pag-aayos ng inventory ng isang online seller na kaibigan niya. Naghintay siya dahil minsan, sa mga ganitong pag-uusap, may sandaling tatawagin ang pangalan niya hindi bilang tagahugas ng pinggan, kundi bilang kapamilya. Ngunit natapos ang usapan na walang si Lydia. Nang pumasok si Joel sa kusina para kumuha ng tubig, tinanong niya ng maingat, magkano ang kulang. May konti ako rito. Hindi agad sumagot ang asawa. Binuksan muna nito ang pitsel, uminom ng diretsahan, saka sinabi, huwag na, baka kailanganin mo pa. Hindi masakit ang pangungusap kung iisa lang iyon, ngunit sa bahay na iyon, ang lahat ng maliliit na hindi pagsali ay marunong magtipon-tipon sa loob ng dibdib. Para rin naman kay Papa, sabi niya, hindi upang pilitin, kundi upang marinig kung ano ang magiging anyo ng pagtanggi kapag mas diretsahan na. Sabi ni Mama okay na raw, tugon nito, nakatingin sa lababo imbes na sa mukha niya, saka lumabas na parang may hinahabol na ibang mahalagang gawain. Kinabukasan, habang namamalansya siya sa sala, dumating si Tita Mercy, kapatid ni Mama Nena, kasama ang anak nitong dalaga. Ang mga ganoong pagbisita ay laging may dalang ambon ng usapan na kunwari kaswal, pero may malinaw na direksyon. Umupo sila sa tapat ng bentilador at nagsimulang magbalat ng sitaw na parang matagal na nilang nakagisnan ang pag-upo sa bahay nang walang paanyaya. Inutusan siyang magtimpla ng kape, at nang ibinaba niya ang tray sa mesa, sinadya niyang magtagal ng kaunti dahil may pakiramdam siyang siya ang paksa, kahit hindi patahasang binabanggit ang pangalan niya. Hindi naman siya nagkamali. Alam mo, Nena, sabi ni Tita Mercy, iba pa rin kapag iyong babae may sariling maibibigay sa pamilya. Hindi pwedeng pabigat lang sa bahay ng lalaki. Hindi siya tumingin. Tinulungan niyang tumayo ang pitsel na bahagyang tumagilid. Ano ba naman, Mercy, tugon ni Mama Nena sa boses na parang nangangalma, hindi ko naman sinasabing ganoon siya, masipag naman. Pero syempre, iba pa rin kapag marunong makiramdam. Nag-init ang batok ni Lydia, ngunit hindi siya nagkamaling, magmadaling umalis. Ang pagmamadali ay anyo rin ng pag-amin. Iyong panahon ngayon, patuloy ni Tita Mercy, maraming babae, pag nakapangasawa ng panganay, akala mo kasama na sa mana ng responsibilidad, pero hindi naman sa tulong. Nagkatawanan ng mahina ang dalawa. Isang napakapayak na tawa, tila walang tinutusok, pero alam ni Lydia kung para saan ang mga salitang iyon. Pinili niyang kunin ang tuyong mga damit sa likod ng bahay, kahit hindi pa iyon ang balak niya,
at doon siya nagtagal ng wala sa oras sa pagtitiklop ng mga t-shirt ni Junjun at damit pambahay ni Papa Tony. Habang tinutupi niya ang isang lumang sando, bigla niyang naalala ang sariling ina sa Bulacan, ang paraan nitong sabihin noon na sa unang taon ng pag-aasawa, huwag masyadong sensitive, lahat daw ng bahay may sariling ugali, at hindi kaagad ibinibigay ang loob. Sinunod niya ang payong iyon ng buong tapat, marahil higit pa sa dapat, marahil may mga payong dapat ding may takdang panahon lang ang bisa. Nang gabing iyon, pagkatapos maghapunan, habang naghuhugas siya ng kaldero, lumapit si Rina, hindi sila tuwirang magkaaway. Mas tumpak sigurong sabihing magkatabi sila sa bahay, na parehong may alam kung paano magpigil. Mas matanda sa kanya si Rina ng 5 taon, at may 2 anak na parehong lalaki. Iyon pa lang ay sapat ng kabisahin ni Mama Nena ang halaga nito sa pamilya. Hindi tahasang sinasabing mas paborito ang may anak na lalaki, pero may mga bagay na hindi kailangang pangalanan para maramdaman. Kapag may bagong bilin na gatas, laging para sa mga bata ni Rina. Kapag kailangang maglaan ng espasyo sa kwarto, ang gamit ni Lydia ang unang binabawas. Kapag may pasalubong mula sa kamag-anak, laging may pinakamagandang piraso para sa mga apo ng apong lalaki. Isang pariralang hindi maintindihan ni Lydia kung bakit paulit-ulit ginagamit ni Mama Nena na parang may lihim na ranggo ang dugo. Bukas, maaga ka ha, sabi ni Rina, sumandal sa pinto ng kusina, maraming lulutuin. Huwag iyong lagi kang nasa kwarto ninyo, nilingon siya ni Lydia, hindi naman ako tumatambay sa kwarto. Sinasabi ko lang, mabilis na sagot nito, may ngiting manipis na hindi umaabot sa mata. Kasi kanina, hinahanap ka ni Mama para sa listahan. Wala ka. Nasa likod ako. Naglalaba. Eh di sana lumapit ka rin, hindi iyong aantayin ka pa, sandaling tumahimik si Lydia. Alam niyang patibong ang ilang usapan, kapag sumagot ka ng diretsyo, ikaw ang bastos, kapag hindi ka sumagot, iyon ang magiging patunay na wala kang pakialam. Kung kailangan ako, pwede naman akong tawagin, sabi niya sa pinakamanahimik na tinig na kaya niya. Ay, wag ka ng defensive, sabi ni Rina, bahagyang natawa. Simple lang naman sinasabi ko. Lahat tayo may ginagawa dito. Sumakit ang kamay ni Lydia sa pagkakakapit sa hawakan ng kawali. Alam niya ang totoo sa pangungusap na iyon, at marahil iyon ang dahilan kung bakit nakayayamot. Lahat nga sila may ginagawa, ngunit hindi pare-pareho ang bilang ng pagkakataong pinapansin ang ginawa. Nang matulog sila ni Joel, binanggit niya ang narinig mula kina Tita Mercy. Hindi niya planong magsumbong, gusto lang niyang marinig mula sa asawa ang isang bagay na hindi niya kailangang hilingin. Nakahiga si Joel, isang braso sa noo, nakapikit na parang nauna ng magpahinga sa usapan. Ganoon lang talaga si tita, sabi nito. Huwag mo na dibdibin. Hindi ko naman dinidibdib lahat, sagot ni Lydia, bagaman alam niyang kasinungalingan iyon sa paraang hindi niya pwedeng husgahan sa sarili dahil sino pa ba ang magsasabi ng totoo para sa kanya. Pero parang kahit anong gawin ko, may kulang pa rin. Napabuntong hininga si Joel. Alam mo kasi, si Mama, gusto lang na mas present ka kapag may mga ganitong usapan. Present ako araw-araw, sabi niya bago pa niya mapigilan ang sarili. Hindi malakas ang boses niya, pero sapat para pumutol sa himig ng karaniwang pakikisama. Nilingon siya ni Joel. Sa dilim, hindi niya mabasa ng buo ang mukha nito. Iba naman ang ibig kong sabihin. Ano ba talaga ang ibig ninyong sabihin kapag sinasabing makiramdam? Tanong niya. Kapag hindi ako kusang nag-aabot ng pera. Kapag hindi ako sumasabat sa usapang hindi naman ako kinakausap. Kapag hindi ko alam na kailangan pala akong masaktan sa tamang paraan. Tahimik si Joel sa loob ng ilang segundo, at sa katahimikang iyon narinig niya ang mahinang ugong ng bentilador, at ang pag-ubo ni Papa Tony sa kabilang kwarto. Lydia, sabi ng asawa, mas mahina na, huwag nating palakihin. Ang nating sa pangungusap na iyon ang lalo niyang ikinapait, dahil hindi naman sila dalawa ang gumagawa ng bagay na lumalaki. Siya ang inaasahang magsiksik ng loob pabalik sa dating lalagyan. Kinaumagahan, mas maaga siyang bumangon kaysa dati. Pinakuluan niya ang karne para sa menudo, ibinabad ang bihon, nilinis ang manok, tinadtad ang bawang at sibuyas hanggang mangasim ang mga mata niya. Hindi dahil sa luha kundi dahil sa singaw ng sibuyas na mabuti pang sisihin kaysa sa totoong dahilan. Dumating ang mga kamag-anak ng tanghaling tapat. Kasama sa mga dumating si Alan, ang pangalawang anak na galing pa ng Cavite kasama ang asawa nitong si Celeste at ang isang anak nilang babae. May sariling sasakyan si Alan, may disenteng polo na halatang bago, at may paraan ng paglalakad na tila hindi humihingi ng pahintulot sa espasyo. Si Celeste naman ay iyong tipong marunong ngumiti ng tama, magdala ng cake na mukhang mahal,
at mag-abot ng sobre kay Mama Nena nang may kasamang konti lang po ito, na alam ng lahat na hindi naman maliit. Halos lumiwanag ang mukha ng biyena niya nang makita sila. Ay, dumating na rin kayo, sabi nito, saka niyakap ang apo, saka ang asawa ng anak, saka tiningnan ang cake na parabang iyon ang pinakatapat na anyo ng pagmamahal. Naroon si Lydia sa may pinto ng kusina, hawak ang tray ng soft drinks, nakatango lang siya nang batiin si Celeste, at ngumiti naman ito sa kanya. Magalang ngunit may distansyang may sariling antas. Hindi siya galit kay Celeste. Sa katunayan, mas madali itong pakisamahan kaysa kay Rina, ngunit mas malinaw sa presensiya nito ang paghahambing na hindi naman kailanman tahasang binibigkas. Si Celeste ang manugang na may sariling kotse ang asawa, may condominium daw sa Dasmariñas, may anak na maayos manamit, at may kakayahang magbigay ng hindi kailangang magpaliwanag kung saan galing ang pera. Sa gitna ng kainan, nang halos ubos na ang unang round ng ulam at nagsisimula na ang ikalawang buhos ng kwento ng mga tiyuhin tungkol sa presyo ng semento at politika sa barangay, naupo si Lydia sa pinakadulo ng mesa matapos masigurong may plato na ang lahat. Sanay na siyang kumain ng malamig ang pagkain. Sanay na rin siyang hindi agad maalala kung kumain na ba siya sa dami ng beses na tumayo para kumuha ng sausawan, dagdag na yelo, karagdagang plato. Ngunit sa pagkakataong iyon, narinig niya si Mama Nena na nagsasabing, hindi naman malakas, pero sapat para marinig ng mga katabi. Buti pa si Celeste, kahit may sarili na silang buhay, marunong pa ring mag-abot kapag may okasyon. Hindi iyong pabigat sa bahay. Walang pangalan. Walang direktang pagturo. Ngunit biglang naging mas maingay ang tunog ng kutsara sa pinggan. Naramdaman ni Lydia ang pagtingin ni Rina na mabilis ding umiwas, ang bahagyang pag-ayos ni Joel ng upo nito na hindi pa rin humarap sa kanya. At ang sandaling pagpapatigil ni Alan sa pagnguya na parang gusto nitong kunway hindi narinig ang sinabi ng ina, hindi sumagot si Celeste. Marahil marunong itong umiwas sa lugar na hindi sa kanya. Marahil mas matalino iyon kaysa sa inaakala ni Lydia. Itinuloy niya ang pagkain, kahit biglang naglasang bakal ang sabaw. Maya-maya, tumayo siya at dinala ang sariling plato sa kusina, kahit hindi pa tapos ang karamihan, doon, sa likod ng ingay ng handaan. Siya nakasandal sa lababo at hinayaang lumamig ang mga palad niya sa basang stainless. Hindi siya iiyak. Hindi niya ugaling umiyak sa bahay na ito. Ang luha rito ay hindi laging kinikilala bilang sakit. Minsan ginagawa pang patunay na manipis ang pag-unawa mo sa sakripisyo ng iba. Ilang minuto ang lumipas bago sumunod si Papa Tony para maghanap ng toothpick. Tahimik lang itong lalaki, isang uring na sanay umuwi mula sa pagmamaneho ng tricycle na pagod na, kumain, makinig sa radyo, at hayaan ang asawa ang magtakda ng daloy ng loob sa bahay. Ngunit sa lahat, siya ang may pinakamaingat na kabaitan kay Lydia. Hindi siya madalas magsalita, at marahil dahil doon, ang kakaunting salitang lumalabas sa kanya ay mas mahirap maliitin. Tumingin ito sa kanya, saka sa plato niyang halos hindi nabawasan. Hindi ka ba gutom? Tanong nito. Busog na po, sagot niya. Alam niyang nakita ng matanda ang kasinungalingan. Hindi nito itinuwid, kumuha lang ito ng toothpick. Saka bago lumabas ay nagsabi ng halos pabulong, huwag mong ubusin ang sarili mo sa pakikiramdam sa mga bagay na ayaw naman ipaunawa. Hindi agad nakaalis si Lydia sa kinatatayuan. Hindi dahil napakalaki ng sinabi kundi dahil sa bahay na ito, napakabihira ng isang pangungusap na hindi nang hihingi ng kapalit. Buong hapon niya iyong daladala. Nang matapos ang handaan at magsiuwi ang mga bisita, nagsimula ang ikalawang anyo ng pagod. Ang pagligpit ng kalat na iniwan ng isang pamilyang mahusay magdiwang, basta may babaeng maglilinis pagkatapos. Nagkakapatong ang plato, malagkit ang mesa sa tumapong soft drinks, may nakasingit na buto ng manok sa ilalim ng upuan, at ang mga natirang pansit ay kailangang isalin sa lalagyan bago mapanis. Nasa sala sina Mama Nena, Joel, Alan, at Junjun, nag-uusap tungkol sa perang naiwan matapos ang gastos, at kung magkano ang pwedeng ilaan sa pagpapakumpuni ng bubong sa likod. Naririnig ni Lydia ang boses nila habang nagkakaskas siya ng mantikang dumikit sa kawali. Hindi naman niya kailangan isali ang sarili sa usapang iyon, sinabi niya sa sarili, ngunit may kakaibang linaw kapag napagod ka na sa pagdahilan para sa iba. Mula sa kusina, nakita niyang inilabas ni Joel ang sobre mula sa bulsa, at si Alan ay nagdagdag pa ng perang papel na maayos ang tiklop. Nabanggit ni Mama Nena na kailangan ding magtabi para sa matrikula ng anak ni Rina at sa utang ni Junjun sa supplier ng phone cases na hindi na naman naibenta, wala pa ring pangalan niya, hindi niya inaasahan.
Pero biglang naalala niya ang 2,000 piso sa ilalim ng mga damit niya sa aparador, perang ilang buwang pinagtipid mula sa maliliit niyang raket, at sa iilang personal na gastusing, hindi na lang niya binili para sa sarili. Hindi naman iyon malaking halaga, ngunit sapat para malaman niyang kung ibinigay niya iyon, hindi na niya kailangang marinig pa mula sa mga taong ito na wala siyang ambag. Ang tanong lang ay kung bakit siya ang dapat magbigay para mabawasan ang sakit ng mga salitang sila naman ang may gawa. Pinunasan niya ang kamay, lumabas sa sala, at inilapag sa mesa ang sobre, napatingin ang lahat. May konti rin ako, sabi niya, walang ngiti ang boses niya, wala ring hamon, ngunit may bagay sa kanyang tindig na marahil ngayon lang nila nakita hindi lakas, hindi pagmamataas, kundi ang simpleng pagod na hindi na kayang magkunwari ng mahinhin sa parehong paraan. Para po sa gasto sa bahay, o sa bubong, sandaling walang nagsalita. Si Mama Nena ang unang kumilos, hinawakan nito ang sobre, hindi agad binubuksan. Hindi mo na kailangang gawin ito, sabi nito. Iba ang tono ngayon, hindi mapanumbat, kundi maingat. Tila hindi nito inaasahang may magiging sagot ang matagal nitong pagpaparinig. Matagal ko na pong gustong magbigay, sagot ni Lydia, hindi lang ako laging tinatanong, hindi iyon sigaw. Hindi rin insulto. Ngunit sa loob ng bahay na sanay sa dituwirang mga saksak, ang isang tuwid na pangungusap ay halos kasintunog ng pagbasag. Tumaas ang kilay ni Junjun, si Alan ay yumuko at kunwari tiningnan ang cellphone. Si Joel ay parang gustong magsalita ngunit nahuli ng sariling paghinga. Si Rina, nakararating lang mula sa kusina bitbit ang plastik ng natirang lumpia, ay natigilan sa may pinto. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ni Mama Nena, at doon lang lumitaw ang pamilyar na tigas sa boses nito. Marahil inakala ni Lydia na mababawi pa niya ang sinabi sa pamamagitan ng pagsasabing, wala naman, na para lang sa bahay, na pagod lang siya. Sanay siyang gawin iyon. Sanay siyang gawing maliit ang sariling loob para magkasya sa paligid. Ngunit may mga araw palang dumarating hindi bilang unos kundi bilang malinaw na pagkapagod. Ibig ko pong sabihin, sabi niya, pinipili ang bawat salita na parang naglalakad sa makitid na gilid, kapag may usapan sa bahay na para sa bahay. Mabuti sigurong hindi ako laging nasa labas ng bilog. Kung may kulang ako, sabihin ninyo sa akin ng diretsyo. Huwag iyong para akong naririnig pero hindi kausap. Walang sumagot agad. Ang katahimikan ay hindi na iyong ordinaryong pahinga sa usapan. May bigat na ito, may anyong pwedeng mabasag. Ay, ngayon may sama ng loob ka na pala. Si Rina ang unang nagsalita, may maikling tawa na tila nagsasanggalang sa sarili sa pamamagitan ng pangungutya. Sino ba nagsasabing wala kang karapatang magsalita? Napatingin si Lydia sa kanya, minsan hindi naman po kailangang sabihin. Ramdam na. Baka naman iniisip mo lang iyan, singit ni Junjun, mabilis, halos masaya na may eksenang pwedeng sandalan. Lahat na lang dito issue, tama na. Biglang sabi ni Papa Tony mula sa likod, hindi malakas, ngunit sapat para putulin ang tunog ni Junjun. Hindi alam ni Lydia kung kailan ito lumapit. Nakatayo na ito malapit sa pintuan ng sala, nakasando, pagod ang mukha, ngunit malinaw ang mata. Hindi issue ang gusto lang marinig ng malinaw. Bahagyang namutla si Junjun at tumahimik. Si Mama Nena naman ay humigpit ang hawak sa sobre. Sa sandaling iyon, nakita ni Lydia hindi ang biyenan na matalas at laging may bala sa dila, kundi isang matandang babaeng lumaking ang kontrol ang tanging paraan para manatiling sentro sa bahay, na unti-unting nag-iiba ang mga anak. Ngunit hindi pa rin iyon sapat para maawa siya sa paraang buburahin ang sakit. Kaya pala, maingat na sabi ni Mama Nena, may mga kilos ka nitong mga araw na parang naghihintay kang habulin. Hindi po ako naghihintay habulin, sagot niya. Pagod lang po akong hulaan, kung kailan ako kabilang at kailan hindi. Muli, naramdaman niya ang tingin ni Joel. Ito na marahil ang sandaling matagal na niyang hindi tuwirang hinihingi, pero lihim na inaasahan. Ang sandaling magsasalita ang asawa hindi para pakalmahin ang gulo kundi para kilalanin kung saan ito nanggagaling. Ma, sabi ni Joel sa wakas, mabagal, na para bang iniipon pa ang lakas ng loob kahit huli na, may punto naman si Lydia, walang himala sa pangungusap. Ngunit sa bahay na ito, iyon na marahil ang pinakamatagal nang hindi nagagawa ng asawa niya. Ano? Mabilis na lingon ni Mama Nena. Hindi nagtama ang mga mata nila ni Joel. Sinasabi ko lang, patuloy nito, minsan, baka pwede rin nating sabihan siya ng diretsyo. Kasama naman siya rito. Kasama naman siya rito. Ang apat na salitang iyon ay hindi sapat para punan ang 2 taon ng maliliit na pagkakabawas. Ngunit sapat iyon para maramdaman ni Lydia ang isang bagay na mahirap pangalanan hindi tuwa, dahil kulang, hindi rin ginhawa, dahil masyado pang maaga.
Marahil iyon ang pakiramdam kapag may bahagyang umusog sa dingding, na matagal mong inakalang nakatayo na habang buhay sa iisang pwesto. Hindi bumigay ang dingding, hindi rin nagbukas ng pinto, umusog lang ng kaunti. Kasama, oo, sabi ni Mama Nena pagkaraan ng ilang sandali, ngunit sa boses nito ay may pait na hindi pa rin handang bitawan ang huling salita, pero dapat marunong din sa lugar. Hindi na sumagot si Lydia. Hindi dahil talo siya, at hindi rin dahil payapa na ang loob. Napagtanto lang niyang kung magtutuloy pa siya, mapipilitan silang lahat na pangalanan ang mga bagay na hindi pa handa ang bahay na ito, na marinig mula sa bibig ng isang manugang. Kinuha niya ang basahang naiwan sa armrest, pinunasan ang bahagyang tumulong mantika sa mesa, at bumalik sa kusina. Ilang segundo ang lumipas bago siya sinundan ni Joel, hindi ito agad nagsalita. Tumayo lang sa tabi niya habang isinasalansan niya ang mga plato. Nang sa wakas ay magsalita ito, mahina lang ang boses. Hindi ko alam na ganiyan nakabigat para sa'yo. Hindi siya tumingin. Hindi mo kasi tinatanong. Akala ko kaya mo. Napatigil siya sa paghuhugas. Napakasimple ng pangungusap. At marahil iyon ang problema. Gaano kadaling ipasa sa babae ang papuri sa pagiging matatag, hanggang sa ang lakas na inakalang pagkilala ay maging dahilan para pabayaan siyang mag-isa. Kaya ko naman, sabi niya, pero hindi ibig sabihin noon wala ng epekto. Mahabang katahimikan ang sumunod. Sa sala, naririnig pa rin ang mababang boses ni na Mama Nena at Alan. Hindi na malinaw ang salita. Sa bakuran, may tumahol na aso. Sa loob ng bahay, ang amoy ng handa ay nagsisimula ng humalo sa amoy ng hinugasang plato, at lumalamig na mantika ang amoy ng pagdiriwang matapos mapagod ang lahat sa pagganap dito. Pasensya na, sabi ni Joel, at alam ni Lydia na totoo iyon sa abot ng kayang abutin ng asawa niya. Ngunit alam din niyang ang totoo ay hindi laging sapat. May mga paghingi ng tawad na parang bimpo sa lagnat, nakababawas ng init pero hindi nakagagamot sa pinagmulan. Gayunman, hindi niya ito tinanggihan, hindi rin niya tinanggap ng buo. Tumango lang siya ng bahagya at ipinagpatuloy ang paghuhugas. Nang gabing iyon, mas tahimik ang bahay kaysa karaniwan, maagang natulog si Junjun. Hindi na muling nagpasaring si Rina, bagaman naramdaman ni Lydia ang iritasyon nito sa paraan ng malalakas na pagsara ng aparador sa kabilang kwarto. Si Papa Tony ay matagal na nakaupo sa labas, hinihimas ang tuhod, parang may iniisip na hindi niya masabi kahit kanino. Si Mama Nena naman ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga natirang pagkain sa ref, ginagawa ng mas maingay kaysa kailangan ang pagbubukas at pagsara ng pinto nito. Isang lumang paraan ng mga ina upang ipakitang may sama pa rin ng loob nang hindi na kailangang magsalita. Sa maliit na kuwartong pinaghahatian nila ni Joel, naupo si Lydia sa gilid ng kama at pinatuyo ang buhok gamit ang lumang tuwalya. Tiningnan niya ang aparador, ang plastic drawer, ang nakasabit nilang iilang maayos na damit, ang dalawang supot ng kanyang mga gamit na hindi pa rin ganap na nailalabas mula noong lumipat siya rito, na para bang may bahagi ng sarili niyang kahit siya ay hindi pa lubos na niniwalang permanente siya sa bahay na ito. Naroon pa rin sa ilalim ng mga damit ang puwang na iniwan ng sobre. Hindi niya malaman kung ano ang higit na mabigat sa kanya, ang perang nawala sa kamay niya, o ang paraan ng pag-alis nito mula sa kanya na parang pambayad sa karapatang mapansin. Humiga si Joel sa tabi niya makalipas ang ilang minuto, ngunit hindi siya yumakap. Hindi rin siya lumayo. Sa pagitan nila ay ang mahinang ugong ng bentilador at ang mga salitang nasabi ng huli na para maging bago, pero hindi pa rin walang saysay. Alam ni Lydia na bukas, gigising pa rin siyang maaga. Magluluto pa rin siya ng agahan, magtitimpla ng kape para kay Papa Tony. Malamang, hindi pa agad magbabago ang tingin ni Mama Nena, at si Rina ay maghahanap pa rin ng anggulong pwedeng pagkuhanan ng lamang. Hindi dahil may isang gabing nagsalita siya ay mabubura ang mga ugat ng mga bagay na mas matanda pa sa pagdating niya sa pamilyang ito ang pabor sa anak na lalaki. Ang pagtingin sa manugang bilang taong laging dapat may patunay. Ang pagkakasanay ng mga lalaki sa bahay na ito, na mabuhay sa pagitan ng pakikisama at pananagutan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon mula nang ikasal siya, may isang bagay na hindi na niya maibabalik sa dati, ang sarili niyang pakikinig sa sariling sakit. Dati, kaya pa niya itong patahimikin, lagyan ng pangalan na pagod lang, regla lang, homesick lang, sensitibo lang. Ngayon, narinig na niya ng malinaw. At kapag narinig mo na ng malinaw ang isang bagay sa loob mo, mahirap na iyong ibalik sa mahinang bulong. Sa labas, may dumaan na motorsiklo at unti-unting lumayo ang tunog. Sa kabilang dingding, umubo si Mama Nena, saka tumahimik.
Hindi alam ni Lydia kung iyon na ba ang simula ng mas malaking bitak o ng mas matapat na pakikiharap. Hindi rin niya alam kung ang kaunting pagtindig ni Joel ngayong gabi ay isang beses lang nadulot ng pagkapahiya o kung may puwang paroong lalaki ang isang uri ng tapang na matagal niyang hinihintay. Pumikit siya, ngunit hindi pa rin agad dinatnan ng tulog. Sa likod ng talukap ng mata niya, bumabalik ang simpleng eksena sa sala, ang sobre sa mesa, ang kamay ni Mama Nena, ang pagkakasabi ni Joel ng kasama naman siya rito. Paulit-ulit iyong sumasagi, hindi bilang aliw kundi bilang tanong na hindi pa nasasagot, kasama nga ba, at kung kasama siya, hanggang saan. Nang sa wakas ay humiga siyang patagilid at humarap sa dingding. Wala na siyang lakas para ayusin pa sa loob kung alin ang galit, alin ang lungkot, at alin ang pag-asang ayaw pa niyang tawaging pag-asa, dahil baka maging kahihiyan lang kinabukasan. Ang tanging malinaw ay may bahagyang nabago sa bahay na ito, at ang mga bahagyang pagbabago, natutuhan na niya, ang pinakadelikado at pinakamatagal magdulot ng alon. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Lydia kinabukasan, habang pinapanood ang kumukulong tubig sa maliit na kaserolang may kupas ng hawakan, sapagkat kahit ang kusina ay tila mas marunong nang mag-ingat sa tunog ng bawat bagay. Hindi naman totoong nagbago ang anyo ng umaga sa bahay, pareho pa rin ang maagang busina ng tricycle sa kalye, ang tahol ng aso sa tapat, ang maasim na amoy ng basang sako sa likod bahay na laging naiipon kapag umuulan sa gabi, ang pagdaan ng nagtitinda ng pandesal, na halos hindi na kailangang sumigaw dahil kabisado na ng mga kapitbahay ang oras niya, ngunit may manipis na pagkakaiba sa paggalaw ng lahat, na para bang bawat tao sa bahay ay may hawak na baso at pilit na hindi ipinapakitang umaapaw na iyon. Hindi lumabas si Mama Nena sa kwarto agad. Si Papa Tony ang unang dumaan sa kusina, naghilamos na, may tuwalyang nakasampay sa balikat. Tiningnan siya nito ng sandali, hindi sa paraang mausisa, kundi sa paraang kumikilala na may natira pa mula sa gabi na hindi dapat galawin ng maaga. May kape pa? Tanong nito. Tumango si Lydia at agad nagbuhos sa tasa. Salamat, sabi ng matanda, saka umupo sa bangko malapit sa bintana. Hindi nito sinabing huwag niyang isipin ang nangyari, hindi rin sinabing tama siya o mali. Naupo lang ito at humigop ng kape, na tila ang pinakamalaking kabutihan na maibibigay nito ngayon, ay ang hindi siya piliting maging maayos agad. Ilang minuto pa bago lumabas si Joel, gusot ang buhok, tahimik, parang kulang sa tulog. Saglit silang nagkatitigan, saka siya ang unang umiwas, hindi siya galit sa paraang mainit at malinaw, mas mahirap ang nararamdaman niyang anyo ng sama ng loob dahil may halong awa, pagod, at isang munting hiya sa sarili na kahit matapos ang lahat ng nasabi niya kagabi, may bahagi pa rin sa kanyang naghihintay na baka ngumiti si Joel, baka may sabihin itong sapat para bahagyang gumaan ang lahat. Ngunit ang ibinigay lang ng asawa niya ay isang maingat na, ako na sa kanin, at iyon na. Tinanggap niya iyon sa paraang tinatanggap ng tao, ang sukli na kulang, ngunit wala ng lakas tumutol. Nang lumabas si Mama Nena, kumpleto na ang almusal sa mesa. Daing na bangus, sinanggag, itlog na maalat na may kamatis at sibuyas. Karaniwan, may komento ito kaagad kulang sa alat, huwag sobrang mantika, bakit hindi pa mainit ang kanin ngunit umupo lamang ito at inayos ang laylayan ng duster sa tuhod. Si Rina naman ay huli, hawak ang kamay ng bunso niyang antok pa, at masama ang loob dahil papasok sa school, hindi rin ito nagsalita agad. Ang katahimikan sa mesa ay hindi payapang katahimikan ng mga taong komportable sa isa't isa, kundi iyong masinsing pananahimik ng mga taong lahat may gustong sabihin, ngunit walang gustong mauna at mawalan ng karapatan sa moral na katahimikan. Sa gitna ng pagkain, napansin ni Lydia na si Mama Nena ay hindi na nag-aabot ng utos sa kanya gaya ng dati. Pakikuha ang toyo, sabi nito kay Joel. Pakiabot ang tubig, sabi kay Junjun nang dumating itong hilam pa ang mata, at nakatsinelas na waring hindi pa nakakarating ang isip sa umaga. Noong una, inisip ni Lydia na ginhawa iyon. Pagkalipas ng ilang minuto, sa kanya naunawaan ang bigat. May mga tao palang kapag tumigil sa pag-uutos sa iyo, hindi dahil iginagalang ka na, kundi dahil pansamantala ka nilang inilalayo sa loob ng sistema, para maalala mong maaari ka rin palang hindi isama. Ang hindi pagbibigay ng trabaho ay pwede ring paraan ng pagpaparusa. Habang naghuhugas siya ng mga plato matapos kumain, pumasok si Joel sa kusina para kunin ang baon nitong kanin at ulam. Nakatayo lang ito sa gilid ng lababo na parang hindi makapagpasya kung may sasabihin. Mamayang gabi, baka medyo malate ako, sabi nito. May bibilangin pa sa hardware. Hindi iyon ang inaasahan ni Lydia, at marahil dahil doon ay mas sumakit ng bahagya ang dibdib niya. Sige, sagot niya,
Tahimik ulit. Lydia, sabi ni Joel, at nang tumingin siya ay saka ito nagbaba ng tingin sa lunchbox. Huwag ka munang umalis ngayong hapon, baka kausapin ka ni Mama. Hindi niya agad mawari kung alin doon ang mas nakapagpapagod, ang posibilidad ng isang pag-uusap na matagal na niyang inaasahan, ngunit hindi rin sigurado kung gusto pa niya, o ang paraan ng asawa niyang muling nagsasalita bilang tagapamagitan ng ina at hindi bilang lalaking kusang tumatayo sa tabi niya. Kung kakausapin niya ako, nandito naman ako, sabi niya. Tumango si Joel, ngunit hindi na nagdagdag. Pag-alis nito, naramdaman niyang muli ang lumang pagkabigo na parang hindi man lang natakot umalis sa bahay nila kagabi. Natulog lang saglit at bumalik na parang alam na alam ang daan sa loob niya. Buong umaga, kakaiba ang takbo ng bahay. Hindi siya inutusan ni Mama Nena na mamalengke, kaya si Rina ang napilitang lumabas kasama ang isang anak. Hindi rin siya sinabihan tungkol sa labada, kaya hinayaan niyang manatili muna sa batya ang mga damit. Sinubukan niyang magbasa sa lumang upuan sa kwarto nila, ngunit hindi manatili ang isip niya sa pahina. Maya't maya, naririnig niya ang pagbukas-sara ng aparador sa kabilang kwarto, ang yabag ni Mama Nena sa sala, ang mahinang pagkalansing ng mga hanger. Hindi iyon normal na ingay ng gawaing bahay, may layunin sa tunog, may paraan ng pagsasabi ng, tingnan mo, may nagagawa kami kahit hindi ka gumagalaw. Bandang 10:00, dumating si Tita Mercy na may dalang supot ng tinapa, at tsismis na hindi niya kailanman dinadala ng nakahiwalay. Hindi na kailangang lumabas ni Lydia sa kwarto para marinig ang boses nito. Ay naku, Nena, ganyan talaga kapag masyadong pinakikiramdaman ang mga tao. Sumasakay, sabi nito, hindi man lang ibinababa ang lakas ng tinig na para bang sinadyang marating ang tainga ng taong dapat makarinig. Kaya dapat malinaw ang hierarchy sa bahay. Natigilan si Lydia sa salitang hierarchy. Hindi dahil bago iyon, kundi dahil bihira niyang marinig ang ganoong klaseng katapatan mula sa mga taong karaniwang nagtatago sa likod ng kabutihang asal. Minsan ang totoo pala ay mas lumalabas sa mga taong kampante nang hindi sila tututulan. Hindi niya alam kung ano ang isinagot ni Mama Nena, mahina na ang boses nito, o marahil lumapit sila sa may bintana at sadyang tinakpan ng electric fan ang ibang salita. Ngunit sapat na ang ilang putol na narinig niya, hindi ko naman pinagdadamot. Sumusobra lang minsan ang damdamin, dapat marunong pa ring lumugar para maintindihan ang direksyon ng usapan. Napaupo siya sa gilid ng kama at tiningnan ang supot ng sariling mga gamit na hindi pa rin niya nailalabas ng buo. Noon, ang supot na iyon ay paalala sa sarili na pansamantala pa lang ang lahat. Ngayon, bigla itong nagkaroon ng ibang anyo. Pwede pala itong maging paalala na may kakayahan pa rin siyang umalis. Kahit hindi pa niya alam kung saan tutungo ang desisyong iyon sa loob ng sariling dibdib, hindi niya balak umalis. Hindi pa. Ngunit ang pagkakaroon ng posibilidad, kahit malabo, ay iba sa pakiramdam ng pagiging lubos na nakapako. Habang iniisip niya iyon, pumasok si Papa Tony sa kwarto para kunin ang kapote nitong nakasabit sa likod ng pinto. Napatigil ito nang makitang nakaupo lang siya at hindi abala gaya ng dati. Hindi ka ba maglalaba? Tanong nito ng payak. Mamaya na po, sabi niya. Hindi nito pinansin ang kakaiba sa sagot na iyon. Uulan siguro sa hapon, sabi lang nito habang kinukuha ang kapote. Saka, bago tuluyang lumabas, nadulas mula sa bibig nito ang isang bagay na hindi halatang pinag-isipan ngunit lalo yatang totoo dahil doon. Kapag may nagbago sa takbo ng bahay, hindi ibig sabihin no ikaw lang ang dapat unang bumalik sa dati. Iniwan siya ng pangungusap na iyon sa tahimik na hangin ng kwarto. Naramdaman niyang gusto niyang magpasalamat, ngunit hindi niya alam kung dapat ba. May mga kabutihan kasing hindi marunong tanggapin ng taong matagal nang hindi nasanay na may kakampi ng hindi niya kailangang hingin. Bandang tanghali, nang makaalis si Tita Mercy at makabalik si Rina mula sa palengke, saka dumating ang unang mas malinaw na bangga. Nasa kusina si Lydia, hinihiwa ang mga gulay na siya ring kusa niyang piniling asikasuhin dahil kahit hindi siya inuutusan. Hindi rin niya matitiis na hayaang mawala ang daloy ng bahay sa paraang magiging sandata laban sa kanya kalaunan. Pumasok si Rina, pawis ang noo, dala ang plastik ng isda at sitaw, at agad inilapag iyon sa mesa ng medyo malakas. Next time, sabi nito, habang naglalabas ng sukli mula sa coin purse, kung magtatampo ka, huwag iyong pati trabaho ng bahay idadamay mo. Hindi siya agad sumagot, inayos muna niya ang pagkakahawak sa kutsilyo. Hindi ko naman dinadamay ang trabaho, sabi niya. Nagluluto naman ako. Iyong labada, iyong pagpuna sa sala, iyong baon ng mga bata. Ang boses nito ay hindi pa galit na galit.
Mas masakit nga iyon dahil may himig na tila siya pa ang naninisi sa isang bagay na siya namang hindi niya ginawa. Hindi ko alam na ako lang pala ang pwedeng gumawa ng mga iyon, sagot ni Lydia. Mabilis ang tingin na ibinigay sa kanya ni Rina. Matalim, may halong pagkagulat na hindi niya agad na itago. Sa bahay na ito, marahil hindi pa rin sanay ang hipag niyang makarinig mula sa kanya ng pangungusap na may tuwod na gulugod. Huwag kang ang ganyan, sabi ni Rina, lahat tayo pagod. Hindi lang ikaw. Alam ko. Kung alam mo, bakit parang gusto mong palabasing inaapi ka rito? Hindi sumagot si Lydia agad. Naroon na naman ang pamilyar na bitag. Kapag sinabi mong hindi mo gustong tratuhing parang wala, ikaw ang gumagawa ng kwento. Kapag tinitiis mo, saka sasabihing wala ka namang sinabi. Hinugasan niya ang mga kamatis sa ilalim ng gripo, pinatulo ang tubig. Hindi ko sinabing inaapi ako, sabi niya pagkaraan. Sinasabi ko lang napagod na rin ako. Sa totoo lang, mahinang tawa ni Rina. Lahat naman ng babae rito pagod. Hindi naman pwedeng laging feelings ang pinapakinggan. Parang may malamig na bagay na dumaan sa likod ni Lydia sa salitang feelings. Ganoon kadalas itapon ng mga tao ang sakit ng kapwa babae sa salitang iyon, na para bang kapag damdamin na ang usapan ay kusa nang nababawasan ang bigat. Oo, sabi niya. At siguro kaya lalo akong napagod dahil puro feelings ng iba ang pinapakinggan ko rito. Napatigil si Rina. Hindi sa mismong sagot, kundi sa katotohanang may lohika, iyong hindi niya madaling mababasag. Ano ba talagang problema mo sa akin? Tanong nito, at ngayon ay lumabas ang mas personal na init. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Muntik nang mapatingin si Lydia ng diretsyo. Napigilan niya ang sarili sa huling sandali. Ang totoo, walang isang malaking kasalanan si Rina sa kanya. Mas nakakapagod nga iyon. Hindi siya matukoy bilang kontrabida. Isa lamang itong babaeng matagal nang natutong mabuhay sa bahay na ito, sa pamamagitan ng pakikiayon sa mga pabor at pagkukulang ng sistema, at marahil sa prosesong iyon ay natudrohan ding ipasa sa mas mahinang nasa ranggo ang mga tadyak na siya rin namang tinanggap noon. Wala akong problema sa'yo, sabi ni Lydia. Ayaw ko lang na kapag may mali sa bahay, parang ako lagi ang pwedeng pagtahian ng kahulugan. Kung hindi ikaw, sino? Sabat ni Rina, at pagkasabi pa lang niyon ay tila siya rin ang unang nagulat sa sariling bibig. Mabilis itong umiwas sa tingin. Ngunit huli na. Ang pangungusap ay naroon na sa pagitan nila, hubad, maliwanag, mas tapat kaysa sa malamang gusto nitong aminin. Tumahimik si Lydia, hindi dahil walang maisagot, kundi dahil biglang wala ng saysay ang maraming sagot. Doon niya lalo naintindihan na sa bahay na ito, hindi siya basta hindi lang sinasali. Minsan, kailangan din pala siyang manatiling pinakamadaling ituro, para hindi mapilitang tumanaw ang bawat isa sa sariling bahagi ng gusot. Hindi na niya itinuloy ang usapan. Tinapos niya ang paghihiwa, inilagay ang gulay sa mangkok, saka lumabas ng kusina dala iyon na parang iyon lang ang ipinunta niya roon. Sa sala, nadatnan niya si Mama Nena na naghihimay ng dahon ng sili at tahimik na nakaupo sa may bentilador. Tumingin ito sa mangkok, saka sa kanya. Ilagay mo na riyan, sabi nito, wala nang iba. Ngunit may kakaiba sa boses, hindi matalim, hindi rin malambot. Parang may pagod itong hindi nakahandang ipakita ng buo. Kinagabihan, hindi nakauwi agad si Joel. Nakatanggap siya ng text bandang alas 6 na may bibilangin pa raw na delivery at baka gabihin. Karaniwan, ang ganitong mensahe ay sapat na para kumbinsihin niya ang sarili na normal lang ang lahat, na tunay ngang may trabaho lang ang asawa, at hindi bawat pagliban ay anyo ng pag-iwas. Ngunit ngayong gabi, nahirapan siyang maging mapagbigay. Habang inaayos niya ang hapag para sa hapunan, napansin niyang si Mama Nena ay paminsan-minsang sumusulyap sa pinto at saka sa orasan. Si Junjun ay nakaupo sa sahig, tutok sa cellphone ngunit mukhang wala namang tunay na pinapanood. Si Rina ay sinusuklay ang buhok ng bunso niyang umiiyak sa antok. Ang buong bahay ay parang naghihintay ng isang tao at kasabay nito'y naghihintay ding huwag na lang dumating ang pag-uusap kapag narito na siya. Sa gitna ng hapunan, nang wala pa rin si Joel, biglang sinabi ni Mama Nena, hindi nakatingin kanino man. Minsan, hindi pwedeng kung sino ang mas marunong magsalita, siya na agad ang tama. Hindi niya agad inangat ang tingin mula sa plato ni Papa Tony na nilalagyan niya ng sabaw. Hindi naman po ako nakikipagpaligsahan kung sino ang tama, sagot niya, hindi niya alam kung bakit siya sumagot. Marahil dahil pagod na siyang magpanggap na hindi siya tinatawag kahit malinaw na naman ang direksyon ng salita. Ano ang gusto mo? Tanong ni Mama Nena, ngayon ay nakatingin na sa kanya. Na ikaw ang sundin? Hindi po, sabi ni Lydia, inilapag ang sandok. Gusto ko lang po na kapag may sinasabi kayo sa akin, sabihin ninyo sa akin.
Hindi iyong may ibang makaririnig pa kaysa sa mismong kausap. Ay, naku, singit ni Junjun, paulit-ulit na naman tayo. Ikaw, tumahimik ka, sabi ni Papa Tony, at may bigat ngayong mas mabilis kaysa dati. Si Junjun ay napaayos ng upo at nagkunwaring abala sa pagkain. Si Mama Nena naman ay tila lalo pang nagtigas. Sa bahay na ito, sabi nito, matagal nang may paraan ng pag-uusap, hindi lahat kailangang binibigkas ng tuwiran. Naramdaman ni Lydia ang pagkapit ng mga daliri niya sa gilid ng mesa, at baka po iyon din ang problema, sabi niya. Mabilis suminghap si Rina. Si Papa Tony ay tumingin kay Mama Nena, ngunit hindi nagsalita. Problema. Ulit ng biyenan niya, at ang anyo ng salitang iyon sa bibig nito ay hindi tanong kundi babala. Oo po, sagot ni Lydia, at kahit may takot na dumaan sa sikmura niya ay hindi na siya umatras. Kasi kapag hindi malinaw kung sino ang mas mababa ang pwesto, siya ang laging mag-adjust, siya ang laging huhula, siya ang laging mahihiyang magtanong. Nagtagal ang katahimikan. Sa loob nito, naramdaman niyang pinakikiramdaman ni Rina ang mukha ni Mama Nena, naghihintay kung saan papanig ang takbo ng hangin. Si Papa Tony ay mabagal na ngumunguya, tila sadyang ibinabagal para huwag magdagdag ng tunog. Hindi ka naman mababa ang pwesto, sabi ni Mama Nena sa wakas, ngunit naroon na ang sugat ng pagtatanggol. Manugang ka ng panganay ko. Halos natawa si Lydia, ngunit hindi sa paraan ng pagkatuwa. Kapag may responsibilidad po, doon ako manugang. Kapag may usapan, parang hindi. Hindi na napigilan ni Rina ang pagsingit, hindi pwedeng lahat na lang iikot sa pakiramdam mo. Hindi rin pwedeng lagi na lang sabihin iyan kapag ang gusto ko lang ay huwag tratuhing parang hangin, sabi ni Lydia, at ngayon ay hindi na niya alam kung sino ba ang kausap niya ang hipag. Ang biyenan, ang buong bahay, o ang sarili niyang 2 taong nagtiis. Doon pumasok si Joel, pagod, may alikabok pa ang manggas, at agad naramdaman ang bigat ng mesa na para bang bagay na nahahawakan. Huminto ito sa may pinto. Anong nangyayari? Tanong nito. Walang sumagot kaagad. Nakatingin lang sa kanya si Mama Nena, si Rina, si Junjun. Sa loob ng isang sandali, nakita ni Lydia ang luma at kilalang takot sa mukha ng asawa, ang takot na maging tulay at sabay na tapakan ng magkabilang panig. Ngunit may isa pang bagay doon na noon lang niya napansin ng buo. Ang pagod ng lalaking matagal nang nakikinabang sa katahimikan dahil hindi nito kailangang pumili hanggat walang humihingi ng malinaw. Tinanong lang naman kami ni Lydia kung bakit daw hindi siya sinasabihan ng diretsyo, sabi ni Mama Nena na may anyong mahinahon ngunit maingat ang talim. Sinasagot lang namin. Hindi tumingin sa kanya si Joel agad. Umupo muna ito, nagtanggal ng relo, inilapag sa mesa. Saka lamang dahan-dahang humarap sa kanilang lahat. Bakit nga ba hindi? Tanong nito. Walang lakas ang boses, ngunit naroon ang pagod na marahil mas mapanganib kaysa sigaw dahil wala ng pagtatanghal, parang may kumalabog ng marahan sa loob ni Lydia. Hindi niya inasahan ang simpleng tanong na iyon, hindi iyon pagtatanggol sa paraang maluwalhati. Ngunit sa isang bahay na laging kumakapit sa nakagawian, sapat na minsan ang isang tuwid na tanong para maramdaman ang luma nitong pundasyon. Joel, sabi ni Mama Nena, at sa pagbigkas ng pangalan ng anak ay bumalik ang matandang timbre ng paalala, ng utang, ng pagpapalaki. Hindi mo naiintindihan ang ugali ng bahay na ito. Naiintindihan ko po, sagot nito, at ngayon ay tumingin na kay Lydia saglit bago bumalik sa ina. Kaya nga siguro may mga bagay na hindi ko pinapansin noon. Pero hindi ibig sabihin noon tama na. Hindi huminga ng malalim si Lydia, ngunit naramdaman niya ang dibdib niyang parang matagal na palang may hawak. Si Rina ay napaatras ng bahagya sa upuan. Si Junjun ay nakataas ang kilay, tila hindi matiyak kung pagtatanggol ba ito o simpleng pagod lang sa gulo. Si Papa Tony ang unang nagpikit, saka muling nagmulat, gaya ng taong matagal nang may nakikitang bitak at ngayon lang narinig ang unang malinaw na tunog. Ano ngayon? Maingat ngunit mas malamig na sabi ni Mama Nena. Ako ang mali. Hindi ko sinasabing ganon, sagot ni Joel. Sinasabi ko lang, pwede naman sigurong hindi natin laging iparamdam kay Lydia na kailangan niyang manalo muna bago maging kabilang. Hindi alam ni Lydia kung aling salita ang mas malakas ang tama, manalo o kabilang, sapagkat pareho iyong mga salitang hindi niya alam na naririnig pala ni Joel sa loob ng bahay nila. At ngunit hindi iyon ang sandaling dapat itanong niya iyon, hindi pa. Hindi rito sa mesa kung saan ang bawat tao ay nakaupo na parang may sariling maliit na hukuman sa loob ng dibdib. Masyado na yata iyang dala-dala ng asawa mo, sabi ni Rina, at ngayon ay hindi na kayang itago ang iritasyon. Parang lahat ng kilos dito may meaning agad sa kanya.
Lahat naman talaga may meaning, sabi ni Joel, at doon siya tuluyang napatingin sa asawa. Hindi nito sinabing lahat ng kahulugan ay sinasadya. Hindi rin sinabing puro sila mali. Ngunit sapat na iyong pag-amin na may laman nga ang mga bagay na matagal nilang pinalalampas bilang ugali lang, biro lang, tampo lang, lambing lang, respeto lang. Kung gano'n ang tingin ninyo, sabi ni Mama Nena, at sa pagkakataong ito ay hindi na nito tinapos ang hapunan. Tumayo ito, iniayos ang duster sa baywang, at kinuha ang sariling plato. Baka ako na lang ang hindi marunong sa bagong sistema sa sarili kong bahay. Umalis ito patungong kusina nang hindi tumitingin kahit kanino. Walang pumigil. Ang pag-alis na iyon ay hindi eksenang dramatic. Mas mabigat pa nga dahil ordinaryo lang ang anyo isang matandang babaeng may plato sa kamay, tahimik na naglakad palayo ngunit alam ni Lydia na hindi basta pagdadala ng plato ang nangyari. May bahagi sa kapangyarihan ng biyenan niya ang umalis sa mesa kasama nito, hindi dahil nawala, kundi dahil unang beses may humarap at nagsabing hindi na iyon kailangang manatiling hindi napapangalanan. Pagkatapos ng hapunan, kusa na siyang tumayo para dalhin ang mga pinggan sa kusina. Sumunod si Joel, hindi siya nito tinabihan agad, nagbanlaw muna ito ng sariling kamay, saka tumayo sa gilid niya na gaya noong nakaraang gabi. Ngunit ngayon, may kaunting kaibhan, hindi na ito mukhang bisitang napadpad sa usapan nila. Maliit lang yata ang nasabi ko, sabi nito ng mababa, pero lalong lumaki. Hindi maliit, sagot ni Lydia, pinupunasan ang isang baso. Sanay lang tayo sa bahay na ito na maliit lahat basta hindi sinisigawan. Hindi ito sumagot agad, ilang plato pa ang dumaan sa kamay nila. Galit ka pa rin ba sa akin? Tanong nito sa wakas. Napahinto siya. Hindi dahil sa tanong mismo, kundi sa paraan ng pagkakasabi walang depensa, walang paliwanag muna, walang pero. Tinitigan niya ang tubig na paikot sa lababo, bago tuluyang maglaho sa butas ng alulod. Hindi ko alam kung galit, sabi niya. Mas pagod. At nalulungkot. Kasi matagal mo na palang alam. Hindi tumutol si Joel, marahil dahil alam nitong totoo. Akala ko, sabi nito pagkaraan, kapag hindi ko ginagalaw, lilipas din. Natawa siya ng kaunti. Ngunit pagod iyon, hindi saya. Ganon din ang akala ko. Sa sala, naririnig nilang tahimik na kinakausap ni Papa Tony si Mama Nena, hindi malinaw ang salita, parang ayaw sirain ng matanda ang huling natitirang dangal ng gabing ito, sa pamamagitan ng masyadong paglakas ng boses. Sa kabilang kwarto, pinapagalitan ni Rina ang isang anak na ayaw mag-toothbrush. Si Junjun ay nanonood na naman ng video ng malakas ang volume, malinaw na anyo ng pag-iwas. Ang bahay ay hindi gumuho. Walang umalis, walang nagsabing mula bukas ay magiging iba na ang lahat. At marahil iyon ang pinakatapat na anyo ng pagbabago rito, hindi ang pagputok, kundi ang unti-unting pagkawala ng dating ginhawa ng lahat sa pagkukunwari. Nang matutulog na sila, hindi agad humiga si Lydia. Naupo siya sa gilid ng kama at pinakinggan ang loob ng bahay. Minsan, sa mga lumang bahay, maririnig mo sa gabi ang mismong kahoy at bubong na tila humihinga, lumalawak at kumikipot sa pagbabago ng init. Noon niya naisip na marahil ganoon din ang mga pamilya. Hindi agad nasisira sa isang bangga, ngunit kapag may bahagyang nag-iba sa bigat ng loob ng bawat isa, may mga tabla at pako sa pagitan nila na magsisimula ring gumalaw. Hindi niya alam kung ang galaw na iyon ay tungo sa pag-ayos o sa mas malinaw na pagkalas, hindi pa iyon mahuhusgahan ngayon. Ngunit nang humiga si Joel sa tabi niya at marahang hinawakan ang dulo ng daliri niya, hindi siya umiwas. Hindi rin niya ginantihan agad ang hawak, hinayaan lang niya itong manatili roon, manipis at hindi pa sigurado, gaya ng lahat ng bagay sa pagitan nila ngayon. Sa kabila ng pagod, hindi siya dalawin agad ng antok. Muli niyang naalala ang mukha ni Mama Nena habang dala ang plato, ang maputlang pagkapiko ni Rina, ang kakaibang pagkamaingat sa tinig ni Papa Tony nitong mga nakaraang araw, at higit sa lahat ang boses ni Joel sa hapag, hindi malakas, hindi magaling, ngunit sa wakas ay hindi rin wala, hindi pa nito binabawi ang mga gabing nanahimik siya, hindi pa nito binubura ang 2 taong madalas siyang hayaang magsiksik ng sarili para magkasya sa bahay na ito. Pero ang pagkukulang, na kapag napangalanan na, ay hindi na rin basta maibabalik sa dating anyo ng ganun lang talaga. Pumikit si Lydia at pilit hinayaan ang isip na huwag tumakbo sa bukas. Gayunman, alam niyang bukas din magsisimula ang mas mahirap na bahagi. Hindi ang pagsasalita na gawa na nila iyon, kahit kaunti kundi ang pamumuhay pagkatapos, kapag lahat ay kailangang kumilos sa loob ng mga salitang hindi na maaaring itanggi na narinig ng buong bahay. At sa kaibuturan ng pagod niya, may isang tanong na tahimik na tumabi sa kanya sa higaan,
hindi pa humihingi ng sagot ngunit ayaw nang umalis, kung ang pagiging kabilang ay hindi na niya kayang ipagpalit sa pananahimik. Ano ang handa niyang mawala kapag dumating ang sandaling kailangan na niyang piliin ng buo? Iyon ang salitang sumunod-sunod sa isip ni Lydia kinabukasan. Hindi bilang malinaw na pasiya kundi bilang bagay na ayaw magpabanggit ng diretsahan ngunit ayaw na ring mawala. Habang inilalagay niya ang sinaing sa mahinang apoy, at pinapanood ang manipis na singaw na tumataas mula sa gilid ng takip, alam niyang wala pa namang humihingi sa kanya ng agarang sagot. Walang nagsabing pumili siya ngayon din sa pagitan ng pananahimik at pagtindig, sa pagitan ng asawa at sariling dangal, sa pagitan ng pananatili at isang uri ng pag-alis, na hindi pa naman niya tunay na kayang isipin hanggang dulo. Ngunit may mga tanong na kapag nakapasok na sa loob mo, hindi na kailangang ulit-ulitin para manatili. Sapat nang naroon sila, tahimik, nakaupo sa sulok ng bawat kilos mo. Maaga siyang nagising kahit madaling araw na siya nakatulog. Hindi siya nagulat nang makita niyang si Mama Nena ay gising na rin, nakaupo sa sala na parang matagal nang naroroon. Hawak ang rosaryo, ngunit hindi naman gumagalaw ang mga labi. Naroon ang telebisyon sa harap nito, ngunit mahina ang volume, walang tunay na pinapanood, liwanag lang na gumagalaw sa mukha nitong tila mas lalong tumanda sa loob ng ilang gabi. Saglit silang nagkatinginan. Magluluto ako ng lugaw para kay Papa, sabi ni Lydia, hindi dahil kailangang ipaalam iyon kundi dahil may mga umagang hindi pwedeng magsimula sa ganap na katahimikan nang hindi iyon nagiging insulto. May kanin pa, sagot ni Mama Nena. Hindi matalim ang tono, ngunit hindi rin iyon simpleng impormasyon. Narinig ni Lydia ang pamilyar na himig ng pagsukat. Kung magsasalita ka, dapat alam mong pwede kang ituwid. Oo nga po, sabi niya. Pero gusto niya minsan ng mainit. Walang tugon. Tumingin ulit si Mama Nena sa telebisyon, saka marahang ibinalik ang rosaryo sa maliit na mesa sa tabi ng upuan. Iyon lang. Ngunit sapat na iyon para maramdaman ni Lydia na iba ang himig ng pagtutol ngayon. Noon, may kasama iyong katiyakan. Ngayon, may pagod. At ang pagod, alam niya, ay hindi kapareho ng paglambot, pero madalas mas totoo. Nang magising si Papa Tony, ngumiti ito ng bahagya sa amoy ng luya at bawang na ginisa sa lugaw. May espesyal. Biro nito habang umuupo, at doon lamang napansin ni Lydia, kung gaano katagal na ring walang simpleng biro sa bahay na ito, na hindi may kasunod na pakiramdaman. Wala po, sagot niya. Naalala ko lang sabi ninyo minsan mas masarap kapag maulan. Umuulan nga sa labas, pino at tuloy-tuloy, ang bubong sa likod ay may tunog na tila may mahinang palakpak ang langit sa bawat tagas ng gabi. Buti inalala mo, sabi ng matanda, at iyon na marahil ang pinakamalapit sa pasasalamat na normal na umiiral sa bahay nila. Pumasok si Joel sa kusina ilang minuto, pagkaraan, bagong ligo, may bihis na paminsan-minsan lang nitong isuot kapag kailangan niyang pumunta sa supplier sa kabilang bayan. Napansin agad ni Lydia ang folder na hawak nito. Ang maingat na pag-iwas nitong gumawa ng ingay, ang paraan ng pagkakasuklay ng buhok na parang may iniisip na kailangang tapusin sa labas upang huwag masyadong tumagal sa loob. May lakad ka, tanong niya habang nagsasalin ng lugaw sa mangkok. Saglit lang, sabi nito. May kukunin sa bokaw, baka mga tanghali pa ako makabalik, tumango siya. Wala naman sanang masama roon. Ngunit dahil sa mga nakaraang araw, ang bawat pag-alis ni Joel ay may manipis ng tanong na nakakabit. Trabaho lang ba ito, o isa na naman itong paraan para ipagpaliban ang buhay na naghihintay sa loob ng bahay? Hindi niya tinanong iyon. Napagod na siyang manghula at siya rin ang magpapaliwanag sa sarili para sa mga bagay na hindi naman sinasagot ng malinaw. Pagbalik mo, sabi niya nang hindi tumitingin, pwede ba tayong mag-usap mamaya? Tumahimik si Joel sandali. Oo, sagot nito. Hindi nangako ng mas mahaba. Hindi rin umiwas. At sa mga panahong ito, natututuhan na ni Lydia na may mga maliliit na bagay na hindi pa sapat, pero hindi na rin ganap na wala. Pagkaalis ni Joel, mas bumigat ang umaga sa paraang hindi maingay. Dumaan si Rina sa kusina, nakasuot ng bahay na damit, hila-hila ang isang anak na antok pa rin. Tiningnan nito ang lugaw sa mesa, saka si Lydia, saka si Mama Nena sa sala. Ang aga niyo, sabi nito na para bang walang nangyari sa mga nakaraang araw, at iyan ang pinakakaraniwang pangungusap sa mundo. Maulan kasi, sagot ni Lydia. Masarap ang mainit. Nagsalin si Rina ng kape, at hindi na nagdagdag ng iba, ngunit naramdaman ni Lydia ang pag-iingat nitong huwag magtagal sa kusina ng silang dalawa lang. Parang may bagong hugis ang hangin sa pagitan nila, hindi kapayapaan, hindi pagkakasundo,
kundi ang kaalaman na may mga bagay nang nasabi na hindi na basta maibabalik sa dati ang pag-uugali pagkatapos. Pagkaraan ng almusal, kusang loob na kinuha ni Lydia ang batya ng labada at inilabas sa likod. Maaari sana niyang hayaang si Rina ang gumawa, maaari sana niyang subukang iparanas sa bahay, ang puwang na iniiwan ng mga trabahong madalas sa kanya tahimik na napupunta. Ngunit napagtanto niyang ang paghinto sa lahat ng ginagawa niya ay hindi rin tunay na paglaya. Masyado nang nasanay ang katawan niya sa pag-aayos para gawing sandata iyon laban sa iba, nang hindi siya rin ang unang masaktan sa gulong lilikhain pagkatapos. Hindi niya gustong patunayan na siya ang bumubuhay sa bahay. Gusto lang niyang huwag nang ituring na walang bigat ang mga bagay na ginagawa niya. Habang kinukusot niya ang mga damit ni Papa Tony at ang uniforme ng mga bata, naaalala niya ang sinabi ni Rina noong isang araw, "Kung hindi ikaw, sino?" Noon lamang niya naunawaan kung gaano katapat ang pagkadulas ng pangungusap na iyon. Hindi dahil si Rina ang may pinakamalaking galit sa kanya, kundi dahil sa mata ng bahay na ito. Kailangang laging may isang babaeng mas madaling singilin para manatiling buo ang katahimikan ng lahat. At nang huminto si Lydia sa dating paraan ng pagpayag, nagsimula ring mawalan ng lugar ang ilan sa mga dating ginhawa ng iba. Tinapos niya ang labada bago mag-alas 10. Pagpasok niya sa sala, nadatnan niyang mag-isa si Mama Nena. Pinupunasan ang ibabaw ng aparador, kahit malinis naman na ito. Hindi karaniwan sa matanda ang ganoong paulit-ulit na pagpunas kapag malinaw namang wala ng dumi. Ganoon ito kapag may iniisip ngunit ayaw iupo ang sarili sa pag-iisip. Inilagay ni Lydia ang tuyong bimpo sa sandalan ng silya at nag-alinlangan ng ilang sandali. Alam niyang may mga pag-uusap na kapag matagal pang inurong, lalo lang nagkakaugat sa maling paraan sa pagitan ng mga tao. Alam din niyang may mga pag-uusap na pinipilit sa maling oras at lalong nasisira. Ngunit wala nang totoong tamang oras sa bahay na ito. May oras lang na kaya pa at oras na hindi na. "Mama," sabi niya. At kahit hindi malakas ang boses niya ay naramdaman niyang tila may nabasag na pinong salamin sa pagitan nila, dahil ito ang unang beses niyang tinawag ng walang utos o sagot na pangangailangan ang hawak. Huminto si Mama Nena sa pagpupunas ngunit hindi humarap agad. "Ano?" tanong nito. "Pwede po ba tayong mag-usap?" Tanaw niya mula sa kinatatayuan ang likod ng matanda. Ang manipis na balikat na sa loob ng 2 taon ay lagi niyang tiningnan bilang bahagi ng bahay. Halos tulad ng pader o kabinet laging naroroon, mahirap galawin, mas madali pang iwasan kaysa unawain. Humarap si Mama Nena ng dahan-dahan. "Hindi ba tayo nag-uusap, Anito?" Hindi pangungutiang tahasan ang tono. Mas mapanganib pa nga, dahil may kabatiran itong kaya kang iligaw sa sariling intensyon mo. "Alam niyo pong hindi iyan ang ibig kong sabihin." Hindi sumagot si Mama Nena. Umupo ito sa monoblock chair at inilapag ang basahan sa kandungan, parang handang makinig ngunit hindi handang gumaan para sa kanya. Umupo rin si Lydia sa gilid ng bangko sa kabila, hindi masyadong malapit. Sa labas, tuloy pa rin ang ulan, humahampas sa alulod na matagal nang may tagpi. Sa loob, ang orasan sa dingding ay masyadong malakas ang tiktak, gaya ng ilang katahimikang mas gusto mong huwag marinig ngunit wala kang magawa kapag naroon na. "Hindi ko po gustong bastusin kayo," panimula niya. Karaniwan na siguro ang ganitong linya sa bahay na puno ng matatandang kailangang siguruhing may respeto pa sa anyo, kahit sugat na ang laman, ngunit totoo rin naman iyon. Hindi niya gustong bastusin ang biyenan niya. Ang gusto niya lang ay huminto na ang pakiramdam na kailangan niyang bayaran araw-araw ang karapatang manatili. "Kung ganon," sagot ni Mama Nena, "bakit mo ako pinahiya sa harap ng lahat?" Dumating ang tanong ng mas maaga kaysa inaasahan ni Lydia, ngunit marahil iyon ang pinakaugat ng lahat para sa matanda. Hindi ang sinabi, kundi ang mga taong nakarinig. "Hindi ko po intensyong ipahiya kayo," sabi niya, "pero pagod na rin po akong makarinig ng pahapyaw na para bang wala akong karapatang direktang kausapin." "May karapatan ka," putol ni Mama Nena, "huwag mong baliktarin. Kung meron po, bakit parang kailangan ko pa pong patunayan palagi na karapat-dapat akong marinig?" Hindi agad umimik ang matanda. Sa unang pagkakataon, hindi nito agad nasagot ang tanong gamit ang lumang lakas ng loob, na para bang sapat ng balikan siya ng mas matalas na salita upang matapos ang usapan. Tiningnan lang siya nito, at sa mukha ng biyenan niya, ay nakita ni Lydia ang isang bagay na noon lang niya lubos na napansin, hindi lamang higpit, hindi lamang yabang ng matandang sanay masunod. May takot din. Hindi iyong takot sa kanya bilang tao, kundi takot sa uri ng pagbabagong maaaring dumating kapag ang mga dating ayos ng bahay ay nagsimulang usigin mula sa loob. "Noong dumating ka rito," sabi ni Mama Nena sa wakas, mabagal, "akala ko marunong kang bumagay. Tahimik ka, masipag,
hindi reklamador. Naramdaman ni Lydia na may tumigas sa loob niya sa salitang bumagay. Para siyang tela, plato, gamit na kailangang mag-akma sa isang espasyong nauna ng nakahanda. Sinubukan ko po, sabi niya. Hanggang ngayon naman. Bakit parang kulang pa rin ang ginagawa mo? Hindi mataas ang boses nito, ngunit naroon ang luma at mapait na tapat ng mga taong bihirang magtanong dahil inaakala nilang alam na nila ang sagot. Lahat dito, may pinagdadaanan. Hindi ka nag-iisa. Alam ko po. Si Rina, may 2 anak, walang maayos na sustento ang asawa niya kung minsan. Si Junjun, hindi pa matino ang buhay. Si Joel, panganay, laging may pasan. Kami ng papa nila, tumatanda. Habang nagsasalita si Mama Nena, hindi ito mukhang kontrabida sa paningin ni Lydia. Mas lalo pa nga siyang nahirapang manatiling galit sa tuwid na paraan, sapagkat totoo ang mga sinasabi nito. Totoong may mga pasan ang bawat isa. Ngunit marahil ang isa pang totoo, na mas mahirap tanggapin ng mga tao, ay hindi dahil may pinapasan kang mabigat ay automatiko ka nang hindi nakakadagdag sa bigat ng iba. Hindi ko naman po sinasabing ako lang ang nahihirapan, sagot niya. Kaya lang po, minsan parang ang tingin ninyo sa akin ay tao ako rito, kapag may kailangang gawin, pero bisita kapag may kailangang pag-usapan. Nanatiling tahimik si Mama Nena, at kapag may pagkukulang, parang mas mabilis pong isipin na galing sa akin. Dagdag niya, mas mahinahon kaysa naramdaman niya, kahit hindi naman po ako laging ang dahilan. Madali mong damdamin ang mga bagay, sabi ng matanda, ngunit ngayon ay hindi na iyon tunog akusasyon lamang. Parang pagod na obserbasyon na paulit-ulit na nitong sinasandalan, kahit hindi na rin buo ang paniniwala roon. O baka po, sabi ni Lydia, bago niya mapigilan ang sarili, matagal ko lang talagang tiniis, bago ninyo napansing may damdamin din pala ako. Pagkasabi niya niyon, alam niyang maaari na namang tumigas ang lahat, ngunit hindi sumiklab si Mama Nena. Umupo lang ito ng mas mababa sa upuan, waring may nauntog na bahagi sa loob na hindi nito inaasahang tatamaan. Noong bata pa ang mga anak ko, sabi nito pagkaraan, at bigla siyang natigilan dahil bihirang magsimula ang biyenan niya sa ganoong tono, natutuhan kung kapag hindi ka matigas, dudurugin ka ng problema, walang pera noon. Ang asawa ko laging nasa kalsada. Iyong mga kapatid ko, puro hingi. Kapag may dumating na bagong tao sa bahay, ang una kong iniisip lagi kung makakadagdag ba siya sa aalalahanin o makakatulong. Hindi alam ni Lydia kung ano ang gagawin sa pag-amin na iyon. Hindi iyon paghingi ng tawad, hindi rin paliwanag na sapat para burahin ang lahat, ngunit hindi na rin iyon ang lumang anyo ng mga sagot na puro siya lamang ang dapat umunawa. At noong dumating ako, tanong niya, marahan lang. Hindi agad sumagot si Mama Nena. Hindi ko alam, sabi nito sa dulo. Akala ko makakatulong ka kay Joel na tumibay, pero habang tumatagal, pakiramdam ko lalo siyang lumalayo sa amin. Napatingin si Lydia. Doon niya unang nakita ng malinaw ang isa sa mga ugat ng lahat, na hindi naman sikreto ngunit matagal na ring hindi lubos na pinapangalanan. Hindi lamang ito usapin ng manugang na hindi lubos matanggap. Usapin din ito ng isang inang hirap kilalaning ang panganay na anak na lalaki, na matagal ng parte ng sariling pagkatao, at kapalaluan niya, ay dapat talagang magkaroon ng mga katapatan sa labas ng kanyang abot. Hindi ko po siya inilalayo, sabi niya. Hindi ko naman po kayang gawin iyon kahit gustuhin ko. Hindi mo kailangang pilitin, sagot ng matanda. Minsan sapat na ang pagdating ng asawa para mag-iba ang tingin ng anak. Natahimik si Lydia. May mga katotohanang hindi mo masalungat, kahit hindi mo rin kasalanan. Ang pag-aasawa nga naman ay laging may kaunting pagkawala para sa mga magulang, lalo na sa mga inang masyadong matagal binuhat sa balikat ang pangalan ng sakripisyo. Ngunit hindi rin niya maaaring tanggapin na siya ang sisidlan ng lahat ng lungkot na iyon ng walang hanggan. Siguro po, sabi niya, pero hindi ko po dapat bayaran iyon habang buhay. Tumama ang tingin ni Mama Nena sa kanya. Hindi galit, hindi rin lambot, parang ngayon lang sila tunay na nagkikita sa taas ng parehong mata, kahit magkaiba pa rin ang edad, pwesto, at pagod. Hindi mo rin siguro alam, sabi ng matanda, na kapag tahimik ka, mas lalo kitang hindi mabasa. Akala ko may sama ka ng loob sa amin mula umpisa. Kaya hinayaan kong ikaw ang unang mag-adjust. Halos mapapikit si Lydia. Ganoon pala. Sa loob ng 2 taon, ang pagiging maingat niya, ang pagpipigil, ang pagsunod sa payo ng sariling ina, na huwag maging maselan, ay maaari ring nabasa ng kabilang panig bilang paglayo, bilang lamig, bilang tahimik na paghusga. Hindi nito nabubura ang mga ginawa sa kanya, ngunit may biglang sumakit na mas tahimik kaysa galit.
Ang pag-unawang may ilang sugat pala sa bahay na ito na hindi lamang idinulot ng isang tao, kundi lumaki sa pagitan ng mga maling pagbasa at pagkapit ng bawat isa sa sariling depensa. Hindi po ako marunong agad, sabi niya, takot lang po ako magkamali. Nagkamali ka pa rin, sagot ni Mama Nena, at doon ay bahagya niyang naramdaman ang lumang tigas na bumalik, ngunit hindi na kasing talas. Parang matandang kutsilyong gamit pa rin ngunit hindi na singlinaw ng talim. At kayo rin po. Sabi niya, bago pa siya mataranta sa sariling katapangan. Saglit, akala niya babagsak muli ang lahat, ngunit si Mama Nena ay huminga lang ng mabigat at sumandal sa upuan. Oo, sabi nito, at iyon na marahil ang pinakamalaking bagay na narinig ni Lydia mula sa biyenan niya sa loob ng buong pagsasama nila sa iisang bubong, walang dagdag, walang paliwanag. Isang oo lamang, ngunit sapat para ang dibdib niya ay parang hindi malaman kung luluwag o lalong sasakit. Hindi sila nag-usap ng matagal pagkatapos noon. Wala namang biglang paglalapit na gaya sa mga kwento kung saan, pagkatapos ng isang tapat na usapan, ay kusang lumalambot ang lahat, nag-iba lang ang hangin. Hindi ito gumaan, naging mas malinaw lang kung saan nanggagaling ang bawat bigat. Nang tumayo si Mama Nena para mag-init ng tubig, hindi na siya inutusan. Ngunit nang makita nitong aabutin ni Lydia ang takure, sinabi nitong, ako na. At nang hindi siya kumilos agad, nadagdagan pa iyon ng, hindi dahil galit ako, kaya ko pa. Naramdaman ni Lydia ang kakaibang hiya sa sariling naunang pagbasa. Minsan pala, ang isang matandang sanay mag-utos, kapag nagsabing kaya niya, hindi laging pangtaboy. Minsan pagtatanggol din iyon sa huling natitirang dangal. Bandang tanghali dumating si Joel, basa ang laylayan ng pantalon, dahil umulan pa rin sa labas. Nakita agad nito ang mukha ni Lydia, at ang kakaibang katahimikan ng sala. Nag-usap kayo? Tanong nito ng mahina habang nagtatanggal ng sapatos sa may pinto. Oo, sagot niya. Hindi siya ngumiti, hindi rin naman siya malungkot sa paraang pangkaraniwan. Parang may napagod at may natapos, ngunit wala pang tiyak na bunga. Tumingin si Joel sa ina nitong nasa kusina, saka sa ama nitong nakahiga sa banig sa sala, nakikinig sa radyo, at tanong nito muli, marahan. Nag-usap lang kami, sabi niya. Nakita niyang gusto pa nitong malaman ang higit. Ngunit marahil sa wakas ay natutuhan nitong hindi lahat ng pag-uusap ay dapat niyang pangunahan o buuin para sa iba. Tumango lamang ito at pumasok sa kwarto para magpalit. Pagdating ng hapon, doon dumating ang ikalawang malaking kilos ng araw, at marahil ang mas tahimik ngunit mas mabigat, tinawag ni Joel si Lydia sa kwarto nila. Nasa ibabaw ng kama ang folder na dala nito kanina, bahagyang basa sa gilid. Umupo siya sa tabi at hindi agad humawak dito. Ano yan? Tanong niya. Umupo rin si Joel sa tapat niya, magkabilang siko sa tuhod, ang anyong ginagamit nito kapag gusto nitong magmukhang kalmado kahit halatang magulo na ang loob. May inaalok na pwesto sa branch sa Bukaw, sabi nito. Mas maliit ang pwesto pero mas maayos ang sahod, matagal na nilang sinasabi sa akin. Noon ayaw ko kasi mas malayo. At saka, hindi na nito tinapos, hindi na kailangan. Pareho nilang alam ang kasunod, at saka ayaw niyang iwan dito sina mama. At saka hindi ko pa kayang pumili. At saka mas madali nang manatili sa kilalang sikip kaysa lumipat sa hindi tiyak na luwag. Bakit mo sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Lydia. Hindi upang manumbat, ngunit hindi na rin niya kayang magkunwaring hindi mahalaga ang timing. Kasi ngayon ko lang naisip ng buo na baka kailangan na nating magdesisyon. Tumahimik siya. Sa labas, may naririnig silang kutsara sa tasa, marahil si Rina sa kusina, marahil si Mama Nena. Sa bahay na ito, bihira ang totoong pribado. Ang bawat usapan ay laging may posibilidad na marinig bilang pira-piraso ng hangin. Anong desisyon? Tanong niya, kahit malinaw na naman kung saan ito tutungo. Kung lilipat tayo, sabi ni Joel. Hindi agad-agad, pero baka pwede na nating subukan humanap ng maupahan malapit doon. Maliit lang. Kahit isang kwarto muna. Hindi siya sumagot. Dito niya naramdaman ang buong bigat ng tanong na ilang araw ng tahimik na nakahiga sa tabi niya. Sapagkat ang pag-alis ay hindi simpleng solusyon. Hindi ito medalya para sa pagtindig, hindi rin ito automatikong hustisya. Maari rin itong maging ibang anyo ng pagkapagod, panibagong renta, panibagong lugar, panibagong pag-aangkop, at marahil mas kaunting salapi kaysa sa inaakala nila kapag nagsimula ng bilangin ang bigas, tubig, pamasahe, gamot ng mga matatanda kapag humingi pa rin sila ng tulong. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon din ang isang bagay na matagal niyang hindi pinahawakan sa sarili. Ang posibilidad ng buhay na ang katahimikan ay hindi galing sa pagmuya sa sariling salita. Dahil ba sa nangyayari rito? Tanong niya.
Tiningnan siya ni Joel ng diretsyo. Oo, sabi nito. At hindi lang dahil doon, matagal ko nang iniisip, natatakot lang ako. Marahil iyon ang unang pinakamalinaw na bagay na narinig niya mula sa asawa niya simula nang magsimula ang lahat, hindi paliwanag na nakatago sa tungkulin, hindi pakiusap na huwag nang palakihin, kundi tuwirang pag-amin ng takot. At sa kakaibang paraan, mas lumambot ang loob niya roon, kaysa kung nagpakabayani ito sa harap ng buong bahay. Sapagkat sa wakas, may isang bagay itong ipinakita na hindi ipinapasa sa kanya para siya ang umunawa ng mag-isa. Ako rin, sabi niya. Umupo si Joel ng mas maayos, tila hindi niya inaasahang maririnig iyon ng walang sumbat. Ayoko ring iwan ng basta-basta sina mama at papa, sabi nito. Pero parang habang nandito tayo, lalo lang kitang pinapahamak. Tapos sila rin, lalo lang nagiging ganito. Hindi mo ako pinapahamak mag-isa, sabi ni Lydia, pero oo, hindi na rin tayo pwedeng magkunwaring wala lang ito. Matagal silang nanatiling tahimik. Naroon sa pagitan nila ang folder, ang ulan, ang tunog ng bahay na hindi pa alam kung ano ang gagawin sa nalalapit na posibilidad ng pagkawala ng isa sa mga permanenteng bigat nito. Hindi sinabi ni Lydia agad na oo, tara na. Hindi rin sinabi ni Joel na kailangan na talaga. Pareho nilang alam na kapag sinalita nila iyon ng buo, mag-iiba na ang hugis ng lahat. Mula sa sala, narinig nilang tumawag si Papa Tony kay Joel, humihingi ng tulong sa pagtingin ng resibo ng kuryente. Napatayo si Joel. Bago lumabas, tumingin ito sa kanya at sinabing, hindi kita minamadali, pero gusto kong alam mo na hindi ko na gustong bumalik lang tayo sa dati. Naiwan si Lydia sa kwarto kasama ang folder. Hindi niya ito binuksan agad. Tiningnan niya lang ang supot ng sariling mga gamit. Ang ilang damit na nakasabit, ang puwang sa aparador na hindi naman kalakihan, ngunit sa 2 taon ay tinuruan niyang tawaging sa kanila. Sa unang pagkakataon, hindi na niya iyon tiningnan bilang pansamantalang bagay o bilang puwang na kailangan niyang palawakin sa loob ng ibang tao. Tiningnan niya iyon bilang sukat ng kung gaano karaming buhay ang kayang ipasok ng isang babae sa lugar na hindi niya piniling buuin, ngunit matagal niyang pinilit tawaging tahanan. Bandang gabi, habang naghahapunan sila, halos walang nagsalita tungkol sa anumang mabigat. Si Junjun ay nagkwento lang tungkol sa isa na namang balak nitong online sideline. Si Rina ay napagod na yata sa ilang araw ng matinding pakiramdaman at tumahimik, abala sa mga anak. Si Papa Tony ay nagbanggit ng tagas sa likod na kailangang ipaayos bago lumala. Si Mama Nena, sa kauna-unahang pagkakataon sa maalala ni Lydia nitong mga linggo, ay nagsabing, Lydia, pakiabot ng sabaw. At ang simpleng pagtawag ng pangalan niya nang walang kasunod na tusok ay halos mas mabigat pang marinig kaysa sa ilang insulto noon. Iniabot niya ang sabaw ng walang komentaryo. Ngunit sa loob niya, may marahang gumalaw na hindi pa niya kayang pagkatiwalaan. Hindi pa ito kapatawaran. Hindi pa rin katiyakan na tunay nang may nabago, gayunman, malinaw na hindi na sila lubos na makakabalik sa dating paraan ng pag-iral sa isang mesa. Pagkatapos kumain, si Papa Tony ang tumawag sa kanya sa may likod bahay habang nagsasampay siya ng ilang bimpo na nahuling nalabhan, nakatayo ang matanda sa ilalim ng bubong na yero, nakatingin sa maulang dilim ng looban. May sinabi ba si Joel sa'yo? Tanong nito nang hindi lumilingon, napahawak si Lydia sa sipit. Hindi niya alam kung gaano nakarami ang alam ng matanda, ngunit sa mga bahay na magkakadikit ang hininga at dingding, marahil hindi na mahalaga kung alin ang tuwirang sinabi, at alin ang naramdaman lang, may iniisip po siya, sagot niya ng maingat. Tumango si Papa Tony, wari ba'y sapat na iyon? Ilang sandali silang pareho lang nakinig sa ulan. Kapag umalis kayo, sabi nito sa wakas, at ang dibdib ni Lydia ay kusang napahigpit sa katahimikan ng paraan ng pagkakasabi. Huwag mong isipin na dahil wala na kayong utang na loob. Minsan, ang pag-alis ng anak sa bahay ay hindi kawalan ng utang. Pag-amin lang na may sariling buhay na siyang dapat buhatin. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit sa loob ng pangungusap, ang kabutihang hindi niya inaasahan, o ang katotohanang ang ama ng asawa niya ang unang nagbigay ng pahintulot na ni hindi pa nila tuwirang hinihingi. Hindi ko po gustong iwan kayo sa masamang paraan, sabi niya, at noon lang niya naramdaman ang bigat ng salitang iwan, hindi iyon tagumpay, hindi rin simpleng pagtakas. Alam ko, sabi ni Papa Tony. At alam ko ring hindi lahat ng pananatili ay kabutihan, hindi na siya nakasagot. Nang bumalik siya sa loob, nadatnan niya si Joel sa kuwarto, nakaupo sa kama, hawak ang folder ngunit hindi binubuksan. Naupo siya sa tabi nito, at sa mahabang sandali ay wala ni isa sa kanilang nagsalita. Sa sala, maririnig pa ang telebisyon ni Mama Nena, mahina ang volume, at ang boses ng isang host na parang galing sa ibang bahay,
ibang buhay, ibang uri ng problema. Nakausap ko si Papa, sabi niya sa wakas. Ako rin, sagot ni Joel. Hindi na nila kinailangang itanong kung ano ang sinabi. Bahagyang magkaiba man ang salita, alam niyang marahil iisa ang pinanggagalingan, may mga bagay na hindi na dapat pigilan sa pangalan ng pagiging buo, lalo kung ang kabuuan ay matagal nang nakasandal sa pananahimik ng isa. Hindi pa ako handa magsabi ng oo, sabi ni Lydia, pero hindi na rin ako handang sabihing manatili lang tayo rito na parang walang kailangang baguhin. Tumango si Joel. Hindi ito mukhang nasaktan sa kakulangan ng agarang sagot. Sa halip, tila may bahagyang ginhawa pa nga sa katotohanang hindi na siya nag-iisang may takot na hinaharap. Hindi ko naman hinihingi ang oo ngayon, sabi nito. Gusto ko lang malaman kung puwede na tayong humarap sa tanong. Inabot niya ang folder at ipinatong sa kandungan. Hindi pa rin niya binuksan, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang may mga sandali na mas matapat ang paghawak muna kaysa ang pagpilit agad na tingnan ang lahat ng detalye. Sa labas, patuloy ang ulan, hindi na malakas ngunit hindi pa rin tumitigil. Gaya ng ilang pagbabago na nagsisimula ng dahan-dahan, at hindi mo na kayang utusang bumalik sa ulap. Nang humiga sila ng gabing iyon, mas maingat ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi malamig, hindi rin mainip. Parang espasyong unang beses nilang tinitingnan nang hindi agad tinatakpan ng pagod, lambing, o pag-iwas. Nakatitig si Lydia sa kisame habang naririnig ang mahinang tunog ng telebisyon sa sala na unti-unting namatay. Ang yapak ni Mama Nena patungo sa kwarto nito, ang pagbukas ng gripo sa banyo, ang pag-ubo ni Papa Tony, ang halos hindi marinig na buntong hininga ni Joel sa tabi niya. Naroon pa rin ang bahay, buo pa rin sa anyo, ngunit may bahagi na sa loob ng bawat tao rito ang tila nag-iimpake na, kahit wala pang kahon, kahit wala pang address, kahit wala pang malinaw na araw ng pag-alis. At habang pinapakinggan niya ang mga tunog na iyon, naisip ni Lydia na marahil hindi lang naman pag-alis sa isang bahay ang kinakaharap nila. Marahil ang tunay na mahirap ay ang pag-alis sa lumang paniniwalang para mapanatili ang isang pamilya. Kailangang may isang taong mas matagal magtiis kaysa sa kaya ng sarili niyang loob. Nang maramdaman niyang marahang dumampi ang kamay ni Joel sa likod ng palad niya sa dilim, hindi niya ito hinigpitan, hindi rin niya inalis, hinayaan lang niya, gaya ng folder sa tabi ng unan, gaya ng tanong na hindi pa sinasagot ngunit hindi na rin maaaring itabi na lang muli sa ilalim ng mga damit at kalimutan sa susunod na umaga. Hindi naman iyon kakaiba sa bahay na iyon, ngunit sa unang araw na gumising si Lydia na may folder sa tabi ng unan at may tanong na hindi na maaaring ibalik sa dating hugis, ang liwanag na pumasok sa siwang ng bintana ay tila may ibang timbang. Hindi mas maliwanag, hindi rin mas magaan. Parang mas lantad lang ang alikabok sa ere, ang bahagyang kupas ng pintura sa dingding, ang gasgas sa takip ng plastic drawer, ang supot ng mga gamit niyang matagal na niyang hindi ganap na binubuksan, na para bang ang mga bagay na iyon, na sa loob ng 2 taon ay nagsilbing tahimik na bahagi lamang ng araw-araw, ay nagkaroon bigla ng sariling tinig. Hindi pa bumabangon si Joel nang marahang kunin niya ang folder at ipatong sa kandungan. Binuksan niya iyon sa dulo ng kama, maingat, na tila baka may mabasag kapag masyadong mabilis ang galaw. Nasa loob ang ilang photocopy ng papeles, sulat kamay na tala ng sahod, schedule, address ng branch sa Bocaue, at sa pinakahuling pahina ay isang punit na papel na may listahan ng mga dapat paghandaan kung lilipat sila advance at deposit sa renta, pamasahe, ilang pangunahing gamit, estimate ng buwan ng tubig at kuryente. Kahit pati presyo ng karinderyang malapit na inusisa marahil ni Joel sa ilang nakaraang linggo, hindi niya inaasahang may ganito kaayos na anyo ang iniisip ng asawa niya. Sa loob ng mahabang panahon, nasanay siyang ang mga pangamba ni Joel ay nakahalo sa pag-iwas, at ang mga balak nito ay madalas mas buo sa bibig kaysa sa gawa. Ngunit heto ang papel, may mga numero, may mga lugar, may mga maliit na praktikal na takot na malinaw na pinagdaanan ng hindi niya nalalaman. Sumakit ng kaunti ang loob niya sa paraang hindi na lang tungkol sa pagkukulang. May halong lungkot doon, na bakit kailangang umabot muna sila sa ganitong sukat ng pagkapagod bago nagsimulang maging totoo ang mga plano. Ngunit may isa ring bagay na mas tahimik at mas mapanganib, pag-asa. Hindi iyong maringal na pag-asang kayang tumawid agad sa lahat ng hirap, kundi iyong payat na uri na halos ayaw mong tawagin sa pangalan, dahil baka sa sandaling bigkasin mo ay mapahiya ka lang. Nang maramdaman niyang gumalaw si Joel sa likod niya, isinara niya ang folder at inilapag sa kama. Umupo ang asawa niya, hilamos pa ang mukha ng tulog at pag-aalinlangan. Nakita mo, tanong nito. Tumango siya. Matagal mo nang pinag-iisipan. Hindi tanong ang himig niya.
Napatingin si Joel sa nakasarang folder, saka sa kanya. Oh, sagot nito. Matagal ko nang tinitingnan. Hindi ko alam kung kailan ko sasabihin. Hindi niya sinagot agad. Minsan, ang unang damdaming dumarating sa harap ng isang katotohanan ay hindi naman laging galit o ginhawa. Minsan ito ay pagkalito sa sariling pagbasa sa nakaraan. Ilang beses ba niyang inakalang wala talagang binabalak si Joel, na mas madali lang para rito ang manatili sa gitna kaysa pumili. At ilang beses namang tama siya sa pagbasa niyang iyon, kahit pa totoo ring may bahagi pala ng asawa niyang palihim na nagsusukat ng posibilidad. Ayokong sabihin nang wala pa akong mahahawakang maayos, dagdag ni Joel, marahil dahil nababasa niya ang katahimikang iyon bilang pangangailangang magpaliwanag. At natatakot din ako na baka umasa ka, tapos hindi rin matuloy, at ngayon, tanong niya. Huminga ng malalim si Joel. Ngayon, mas natatakot akong hindi ko sabihin. Naramdaman ni Lydia ang pagod ng ilang buwan, marahil ng ilang taon, na gumalaw sa loob niya sa kakaibang paraan. Hindi pa rin iyon kapatawaran sa lahat ng gabing hinayaan siyang mag-isa sa sariling panghuhula. Ngunit ang ganitong uri ng tuwirang takot, na hindi niya kailangang bunutin papalabas sa asawa, ay may sariling bigat, hindi pa rin ako makakasagot ngayon, sabi niya. Alam ko, tugon nito, hindi ko rin naman kayang sabihin na sigurado na agad tayo. Bumangon siya at inayos ang kumot. Sa labas, may narinig siyang mahinang kalansing ng tasa sa kusina. Gising na si Mama Nena. Ganoon pa rin ang bahay. Hindi hihinto ang umaga para hintayin ang tamang pagkakasundo ng loob ng mga tao rito. Habang nagsasaing siya at nagsasalin ng tubig sa takure, napansin niyang tahimik si Mama Nena sa mesa. Hawak ang tabo ng kape sa dalawang kamay na parang may inililihim na lamig ang mga palad. Sa mga nakaraang araw, natutuhan na ni Lydia na ang katahimikan ng matanda ay may iba't ibang anyo. May katahimikang mapanumbat, may katahimikang nagbabantay, may katahimikang parang pahinga lamang bago sumunod ang isang pangungusap na mas matalim. Ngunit ngayong umaga, hindi niya agad mabasa kung alin. Nang ilapag niya ang pritong galunggong sa plato, saka lamang nagsalita si Mama Nena. Maaga aalis si Joel? Tanong nito, hindi nakatingin sa kanya kundi sa bintana. Hindi po ngayon, sagot ni Lydia. Half day lang daw. Walang reaksyon sa mukha ng biyenan niya. Ngunit may bahagyang paghigpit sa hawak nito sa tasa na hindi nakaligtas sa mata ni Lydia. Minsan, ang mga tao ay hindi kailangan sabihing alam nilang may dumarating na pagbabago. Lumalabas iyon sa maliliit na paraan sa pag-inom ng kape na hindi pa naman mainit, sa pag-aayos ng platito ng mas maingat kaysa dati, sa pag-iwas magtanong ng direkta, dahil baka ang sagot ay magkaroon ng tunay ng hugis kapag narinig sa sariling pandinig. Buong umaga, hindi nabanggit ang folder. Hindi rin nabanggit ang posibilidad ng paglipat. Ngunit sa paraan ni Joel ng pag-uwi ng maaga mula sa hardware, sa paraan ni Papa Tony ng paghawak sa resibo ng kuryente na tila biglang mas interesado itong pag-aralan ang mga bilang, sa paraan ni Rina ng paulit-ulit na pagsaway sa anak niyang maingay, kahit hindi naman ganoon kalakas, naramdaman ni Lydia na ang bahay ay parang hayop na nakarinig ng ibang yabag sa labas, at hindi pa makapagpasya kung dapat bang matakot o magkunwaring wala iyon. Bandang hapon, nang bahagyang huminto ang ulan, at nagkaroon ng mamasa-masang liwanag sa bakuran, si Joel mismo ang naglatag ng usapan sa paraang hindi na mailalagay muli sa mga bitak ng pakikiramdam. Nasa sala silang lahat. Si Junjun ay nakaupo sa sahig, may cellphone sa kamay ngunit hindi nakatutok sa pinapanood. Si Rina ay nagtutupi ng tuwalya, si Papa Tony ay nasa monoblock, nakasandig, tahimik, si Mama Nena ay hawak ang isang lumang panyo, at inaayos ang mga gilid nito na parang iyon ang pinakaimportanteng gawain sa buong maghapon. Sabi ni Joel, at alam kaagad ni Lydia sa unang tunog pa lang ng boses nito na wala na iyong balak ilihis. Hindi malakas ang tinig, ngunit may bigat na hindi na nagtatanong kung pwede ba siyang magsalita. May gusto akong sabihin. Walang sumingit. Maging si Junjun ay bahagyang ibinaba ang cellphone. Matagal ko nang pinag-iisipan, patuloy ni Joel, at siguro oras na rin na sabihin ng diretsyo. May pwesto sa Bocao na inaalok sa akin. Mas maayos ang sahod. Iniisip namin ni Lydia na baka panahon na ring bumukod. Wala namang kung anong malakas na tunog sa bahay, matapos sabihin iyon. Walang nabasag na baso, walang napasigaw, walang upuang natumba. Ngunit sa katahimikang sumunod, para kay Lydia, parang may nauntog na mabigat at lumang bagay sa pinakaloob ng bahay. Bagay na matagal nang nasa isang sulok at inakalang hindi na kailanman gagalaw. Si Mama Nena ang unang huminga ng malalim. Hindi ito tumingin sa kanila agad. Kayo na ang nagdesisyon, tanong nito sa wakas.
Hindi malinaw kung alin sa dalawang bahagi ang mas mabigat para rito, ang pag-alis o ang posibilidad na may desisyong ginawa nang hindi ito sentro. Hindi pa po buo, sagot ni Joel, kaya nga namin sinasabi. Pero gusto ko na pong maging totoo sa inyo na iniisip namin. Napatingin si Lydia kay Joel sa salitang namin, may bahagi sa kanya na bahagyang umurong, dahil hindi pa nga naman siya nagsasabing oo. Ngunit nauunawaan din niya kung bakit iyon ang salitang pinili nito. Sa ganitong mga bahay, may mga desisyong hindi pa ganap ngunit kailangan ng ipagtanggol sa anyong magkasama upang magkaroon ng anumang tsansang mabuhay. Iniisip ninyo, ulit ni Mama Nena, at bahagya itong natawa. Ngunit hindi iyon tawa ng saya. Madali ngang mag-isip kapag hindi ikaw ang maiiwan sa bahay na may mga butas pa sa bubong at bayaring parating dumarating. Napahigpit ang hawak ni Lydia sa laylayan ng palda niya. Alam niyang may katotohanan sa sinabi ng biyenan niya. Alam din niyang ito ang paraan nito para ibalik ang usapan sa lupa ng obligasyon, kung saan palaging mas mabigat ang pakiramdam ng naiiwan kaysa sa pagnanais ng umaalis. Hindi naman po ibig sabihin na pababayaan namin kayo. Sabi ni Joel, tutulong pa rin kami. Tulungan. Singit ni Rina nang hindi itinataas ang tingin mula sa tuwalyang tinutupi. E di lalo kayong kapos kung magrerenta pa kayo. Hindi ito sinabi sa paraang balisa para sa kapakanan nila. Mas tunog iyon ng taong mabilis magkwenta kung ano ang mawawala sa kasalukuyang pagkakaayos kapag may isang unit na umalis sa dating pwesto. Si Papa Tony lamang ang hindi agad nagsalita. Nakatingin lang ito kay Joel ng mahaba, parang sinusukat hindi ang desisyon kundi ang tindig ng anak sa loob nito. Sa wakas, nagsalita rin ang matanda. Kaya ba ninyo? Tanong nito ng payak. Hindi iyon paghadlang, hindi rin pahintulot. Mas mahirap pa nga dahil isa iyong totoong tanong na hindi matatakpan ng emosyon lamang. Hindi ko alam kung kaya agad, sagot ni Joel, at laking gulat ni Lydia sa pagiging payak ng pag-amin nito. Pero gusto ko nang subukan. At ayokong manatili rito nang hindi ko na kayang ipagtanggol ng maayos ang asawa ko, bumigat ang hangin sa silid. Hindi tumingin si Mama Nena kay Lydia, at marahil doon palang alam na nitong ang ilang bagay sa loob ng bahay ay talagang hindi na maibabalik sa dati. Si Junjun ay napaayos ng upo, marahil hindi komportable sa tahasang pagkakapangalan ng bagay na matagal nilang lahat na binubuhay, sa ditwiran. Si Rina naman ay huminto sa pagtutupi, hindi naman siguro kami kaaway rito. Sabi nito, ngunit walang tibay sa boses. Hindi ko sinabing gano, sagot ni Joel, pero hindi ko na rin pwedeng sabihing maayos lang lahat. Ang sumunod ay isa na namang katahimikan, ngunit ibang uri na ito sa nauna. Hindi na iyong naghihintay kung sino ang mauunang sumabog, parang naghahanap ito ng bagong ayos, gaya ng tubig na biglang binago ang hulmahan, at hindi pa alam kung saang gilid uusli. Kung iyan ang gusto ninyo, sabi ni Mama Nena sa wakas. Hindi ito humarap kay Joel, lalo na kay Lydia. Nakatingin lang ito sa panyo sa kandungan na tila kailangan pa nitong maging abala sa isang maliit na bagay upang hindi ganap na mawala ang sarili sa loob ng sinabi. Hindi ko kayo pipigilan. Nang marinig iyon ni Lydia, hindi agad guminhawa ang dibdib niya, marahil dahil kulang ang pangungusap, o marahil dahil alam niyang sa ilang tao, ang hindi pagpigil ay hindi kapareho ng pagtanggap. Pero, dagdag ng matanda pagkaraan ng ilang segundo. At nandoon na nga ang natitirang hinihingi ng loob nito, huwag ninyong iisipin na dahil bumukod kayo, mawawala na ang lahat ng tungkulin ninyo rito. Hindi po, sagot ni Joel, hindi ko po iyan iniisip. Sana nga. Mahinang sabi ni Mama Nena. Hindi na lumaki ang usapan, marahil iyon na ang pinaka hindi inaasahan ni Lydia sa lahat, walang malaking pagtutol, ngunit wala ring kaluwalhati ang kasama sa pagsang-ayon. Isa iyong pahintulot na may sariling pader pa rin. Isa iyong pag-uurong sa laban, hindi pagyakap sa pagbabago, at marahil, sa pamilya nilang iyon na ang pinakamalapit na maaaring mangyari nang hindi sinisira ang huling dangal ng bawat isa. Kinagabihan, nang nasa kuwarto na sila, inilabas ni Lydia ang supot ng mga gamit niyang matagal na niyang hindi binubuksan ng buo, hindi pa siya nag-iimpake para umalis agad. Wala pa nga silang bahay, wala pang petsa, wala pang kasiguruhan. Ngunit may kakaiba sa paghawak niya ngayon sa mga damit, sa ilang lumang kwaderno, sa maliit na lalagyan ng mga resibo at litrato. Hindi na ito kilos ng babaeng lihim na umaasang baka sakaling umalis balang araw. Kilos na ito ng taong unang beses inaamin sa sariling ang pag-alis ay maaaring maging tunay na pangungusap at hindi lamang pantasya para makaraos sa gabi. Naupo si Joel sa tabi niya at tinulungan siyang tiklupin ang ilang hindi na laging ginagamit na blouse. May mga sandaling nagdidikit ang kamay nila sa parehong tela,
at parehong umiiwas ng kaunti, hindi dahil sa hiya kundi dahil pareho silang hindi pa rin bihasa sa pag-aayos ng buhay nang hindi inuuna ang pag-iwas sa gulo. Hindi mo kailangang magmadali, sabi ni Joel. Alam ko, tugon niya, hindi rin ako nagmamadali. Gusto ko lang makita kung ano ba talaga ang mayroon ako. Narinig niya ang sariling salita, at sa kanya naunawaan na hindi lamang mga damit ang ibig niyang sabihin. Nilingon siya ni Joel, ngunit hindi na nagsalita. Sa labas, maririnig ang telebisyon ni Mama Nena, ang mahinang boses ni Papa Tony na tila may itinatanong, ang paminsang saway ni Rina sa bata, ang kahol ng aso sa kanto. Pareho pa rin ang bahay. Gayunman, habang hawak niya ang lumang damit na isinuot niya noong unang Pasko niya bilang bagong kasal, biglang bumalik sa kanya ang imahe ng batang sarili niyang tinuruan ng ina na makisama. Umintindi, huwag agad mapikon. Huwag magmukhang babaeng mahirap dalhin sa bahay ng lalaki. Hindi mali ang mga payong iyon, naisip niya, maraming babae ang naliligtas ng ganoong tibay. Ngunit may mga payo pa lang kapag pinahaba ng lampas sa tamang panahon, ay nagiging ibang anyo ng pagkawala. Hindi iyon itinuro sa kanya ng malinaw noon, marahil hindi rin alam ng mga nagturo. Sa mga sumunod na araw, walang malalaking pangyayari. Marahil iyon ang pinaka-nakakagulat sa isang desisyong dati niyang inakala, kung dumating man, ay siguradong sasabog ang lahat. Nagtuloy ang mga gawain sa bahay, nagluto pa rin siya ng agahan. Nagpunta pa rin si Joel sa trabaho, nagsampay pa rin si Rina ng uniforme ng mga bata, at nagreklamo pa rin si Junjun sa mahinang internet. Ngunit may ilang maliit na bagay na unti-unting nagbago. At marahil sa huli ay ang mga iyon ang may pinakamatibay na alaala. Isang umaga, inabutan siya ni Mama Nena ng listahan ng bibilhin sa palengke at sinabing, ikaw na lang, mas alam mo ang presyo ngayon. Nang walang kasunod na tusok. Isa iyong simpleng tiwala, o marahil simpleng pag-amin na may mga bagay nga siyang alam sa bahay na ito na hindi maaaring ikaila. Isang hapon naman, nadatnan niyang si Papa Tony ang mismong nag-aayos ng isa sa mga kahon sa bodega. At nang lapitan niya upang tumulong ay sinabi nitong, dahan-dahan lang. Hindi naman bukas agad, parang wala lang, ngunit ang katotohanang sinabi iyon ng matanda, nang walang lungkot na ginawang utang ay tumimo sa kanya ng buong araw. Maging si Rina ay tila hindi naganap na komportable sa dati nitong paraan ng pananalita, hindi biglang naging mabait, hindi naman ganoon ang buhay. Ngunit may mga tusok itong nilulun bago pa lumabas. Marahil dahil sa unang pagkakataon ay hindi na sigurado kung saan siya lulugar kapag hindi na madaling ituro si Lydia bilang laging naroon at laging dapat umunawa. Minsan, sa pagbabago ng isang tao, nababago rin ang sukat ng loob ng iba. Isang gabi, ilang araw matapos ang pag-uusap sa sala, nadatnan ni Lydia si Mama Nena sa kusina habang inaayos ang mga natirang ulam sa lalagyan. Tahimik lang silang dalawa hanggang sa biglang sinabi ng matanda, pag lumipat kayo, huwag kang bibili agad ng maraming gamit. Napatigil siya sa pagbanlaw ng sandok. Po? Maliit lang muna kunin ninyo, sabi ni Mama Nena, hindi pa rin siya tinitingnan. Iyong sapat lang, huwag kayong bibili ng kung ano-ano dahil lang may sarili na kayong lugar. Ang hirap maglinis ng sobrang gamit. Halos hindi malaman ni Lydia kung anong gagawin sa sandaling iyon. Napakasimple ng payo. Maaari rin iyong marinig bilang panghihimasok pa rin, bilang ugaling hindi makabitaw ang isang ina sa pagdidikta. Ngunit may isang bagay doon na hindi niya kayang itanggi, iyon ang unang beses na narinig niya mula sa biyenan niya ang pagbanggit sa paglipat nila na parang bagay na maaari nang mangyari nang hindi laging sinasahugan ng sumbat. Opo, sabi niya, marahan, salamat po. Walang sagot si Mama Nena. Inayos lang nito ang takip ng lalagyan, saka bago umalis ng kusina ay nagsabi pa ng parang wala lang, at huwag mong hayaang si Joel lang ang magbitbit. Mahina ang bewang on kahit hindi umaamin. Nang maiwang mag-isa si Lydia, natawa siya ng mahina, hindi dahil masaya na ang lahat kundi dahil sa loob ng mahabang panahon. Iyon marahil ang pinakamalapit sa lambing na natanggap niya mula sa matandang babae. Hindi iyon humingi ng kapatawaran. Hindi nito pinawi ang lahat ng nagdaan, ngunit hindi rin iyon wala. Dumating ang araw na nakahanap sila ng maliit na paupahan sa looban ng bukaw, isang silid na may hiwalay na lababo, isang bintanang masikip ang tanaw, ngunit may sariling rehas at sariling kurtinang pwede nilang piliin. Nang ipakita ni Joel ang mga larawan sa cellphone, wala siyang naramdamang tagumpay. Ang una niyang naramdaman ay takot, pagkatapos ay pagod, saka ang pamilyar na kurot ng pag-aalala sa pera, sa distansya, sa posibilidad na baka sa huli ay madala rin nila ang lumang mga ugat ng pananahimik sa bagong lugar.
Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay naroon pa rin ang manipis na linaw na matagal nang walang puwang sa loob niya. Kapag dumating na ang araw na matutulog siya sa isang silid na walang ibang yabag sa labas ng pinto kundi ang sa kanila ni Joel, hindi man mabubura ang lahat. May isang uri ng pakikinig sa sarili na hindi na niya muling isusuko ng ganoon kadali. Hindi sila agad umalis kinabukasan yun. Nagtagal pa ng ilang linggo ang pag-ayos ng mga papeles, ang pag-ipon para sa unang hulog, ang maingat na paglilipat ng ilang gamit ng hindi pa ganap na inilalabas ang kabuuan ng plano sa mga kapitbahay na likas na marunong umamoy ng pagbabago sa isang compound. At marahil tama lang iyon, ang ilang paghihiwalay ay mas maayos kapag hindi ginagawang palabas. Nang sa wakas ay dumating ang umagang ilalabas nila ang dalawang maleta, isang kahon, at ang supot na 2 taon nang hindi tuluyang nawawala sa sulok ng aparador, maaga ring nagising ang buong bahay. Si Junjun ang unang tumulong magbuhat ng kahon, tahimik, halos nahihiya sa sariling kabutihan. Si Rina ay nagsukbit ng baon sa kamay ng mga anak, at paminsang tumitingin sa kanila na parang gusto nitong magsabi ng kung ano, ngunit hindi alam kung saan magsisimula, kaya ang sinabi na lang nito ay, "Text mo na lang ako kapag kailangan mo ng karinderyang mura sa palengke ron." May kilala si Celeste. Isang praktikal na alok, hindi yakap, ngunit sa mga babaeng matagal nang namuhay sa loob ng hiya at ranggo, minsan iyon na ang pinakamalinis na anyo ng pakikipag-ayos. Si Papa Tony naman ay 2 beses sinuri ang pagkakatali ng lubid sa likod ng tricycle na maghahatid sa ilang gamit nila. Ayos na yan, sabi nito, saka kay Joel, dahan-dahan sa kalsada, kay Lydia naman ay hindi agad ito nagsalita. Nang sa wakas ay lumapit, inilagay lamang nito sa kamay niya ang isang maliit na sobre. Hindi marami, sabi nito bago pa siya tumutol, panglinis man lang sa unang araw. Alam niyang hindi iyon simpleng pera. Iyon ang paraan ng matandang hindi mahusay sa mahahabang usapan upang sabihin na ang pag-alis nila ay hindi pagtaboy mula sa kanya. Napakagatlabi siya at tumango. Ang pinakahuli ay si Mama Nena, hindi ito umiyak. Hindi rin yumakap. Nakatayo lang ito sa may pintuan, naka-duster. May panyo sa kamay, na gaya ng maraming umagang nakita na niya rito. Ngunit iba ang katahimikang hawak nito ngayon. Hindi na iyong katahimikang ginagawang sandata ang hindi pagsasalita. Parang may bahagi itong pagod ng makipaglaban sa anyong hindi rin naman na ibibigay ang gusto niyang nakaraan. Nasa supot ang 2 plato, sabi nito, na para bang iyon ang pinakaimportanteng bagay sa lahat. Iyong matibay, huwag niyong kalimutan. Tumango si Lydia. Hindi niya alam kung bakit iyon ang unang sinabi ng matanda at bakit iyon din ang halos ikapaiyak niya, kung iiyak man siya. Marahil dahil sa mga pamilyang tulad nila, ang pag-aalaga ay bihirang dumarating sa anyo ng malalaking salita. Mas madalas itong nagtatago sa pagpili ng tamang plato, sa paglalagay ng bimpo sa ibabaw ng kahon, sa pagpapaalala na magdala ng payong, sa pag-iwas magsabi ng mamimiss kita, dahil masyadong lantad iyon, ngunit pagbalik sa kusina para ibalot ang tirang tuyo para hindi kayo magutom sa biyahe. Opo, sabi niya. Nag-alinlangan siya ng 1 segundo, saka idinagdag, salamat po sa lahat ng natutunan ko rito. Hindi iyon ganap na totoo sa paraang simple, dahil hindi lahat ng natutuhan niya rito ay nais niyang dalhin. Ngunit totoo rin sa mas masalimuot na paraan, may mga bagay ngang natutuhan siya sa bahay na ito. Kabilang na kung saan dapat siya tumigil sa pagtanggap ng walang tanong. Tumingin sa kanya si Mama Nena. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa pamilyang ito, walang bantay ang mata ng matanda. Pagod iyon, may bahid ng sama ng loob na marahil hindi na mawawala ng buo, ngunit may isang hiblaring pagkilala na hindi na kailangang ipanalo pa. Alagaan mo ang asawa mo, sabi nito. Pagkatapos ng maikling sandali, bahagya nitong ibinaba ang boses at dinugtungan, at ang sarili mo rin. Hindi sumagot agad si Lydia, pakiramdam niya, kung magsasalita siya ng mabilis ay mababasag ang maingat na anyo ng sandaling iyon at babalik ang lahat sa luma. Kaya tumango lamang siya. Pag-akyat nila sa tricycle, hindi siya lumingon agad. Hindi dahil ayaw niyang makita ang bahay, kundi dahil gusto niyang bigyan ang sariling ilang segundo na maramdaman muna ang bigat ng pag-upo sa tabi ni Joel, nang may mga gamit sa paanan, at isang lugar na pupuntahan na hindi pagbisita lamang. Nang tuluyang mapalingon siya, naroon pa rin sa pintuan si Mama Nena, mas maliit ang anyo kaysa sa nakagisnan niya. Nasa likod si Papa Tony, si Rina sa may bintana, si Junjun sa gilid ng gate na kunway abala sa phone. Walang eksena, walang paghabol, walang pangakong mula ngayon ay magiging mabuti na ang lahat. Habang umaandar ang tricycle at unti-unting lumalayo ang gate,
naramdaman ni Lydia ang pagsiksik ng kung ano-anong damdamin na hindi niya na sinubukang ayusin agad sa pangalan. May lungkot doon, at may pagod, at may ginhawang ayaw pa niyang tawaging ganoon ng buong buo, dahil alam niyang kahit sa paglipat nila, hindi matatapos ang lahat. Magkakaroon pa rin ng pera na kulang, ng mga araw na mapapagod si Joel at mananahimik, ng mga tawag ni Mama Nena na minsan ay may kahalong dating tinig, ng sariling ugali niyang baka minsan ay bumalik sa lumang paraan ng paglunok sa nasasaktan, bago magsalita. Ngunit habang ang hangin sa biyahe ay sumasalubong sa mukha niya at ang kamay ni Joel ay marahang dumikit sa likod ng palad niya nang hindi siya pinipilit hawakan ng buong buo. Naisip niyang marahil hindi naman iyon ang sukatan ng tunay na pagbabago, hindi ang pagkawala ng lahat ng dating bigat, kundi ang pag-amin na dala mo pa rin ang ilan sa mga iyon at pipiliin mo pa ring humakbang. Pagdating nila sa maliit na paupahan, hindi ito agad naging tahanan. Isang silid lang muna iyon na may amoy ng bagong walis at lumang semento, may bintanang kailangang punasan, may gripo na kailangan pang paagusan muna bago luminaw ang tubig, may dingding na walang kasaysayan nilang dalawa, maliban sa mga bitbit nila roon. Ngunit nang ilapag niya ang supot sa sulok at marahang ilabas ang dalawang plato na ibinigay ni Mama Nena, ang sandok, ang ilang baso, ang tuwalyang may kupas na borda, mula sa sarili niyang ina, may kakaibang katahimikan siyang naramdaman. Hindi dahil sigurado na ang lahat, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, ang katahimikang iyon ay hindi nang hihingi sa kanya na lumiit muna bago siya payagang huminga. Tinulungan siya ni Joel magsabit ng kortina, sabay silang napagod sa pagsukat ng espasyo, nagkamali sa paglalagay ng maliit na mesa sa unang pwesto, at muling inilipat. Natawa ng bahagya nang madiskubre nilang hindi pantay ang isang paa ng upuan. Ganoon lang. Maliit. Hindi perpekto. Ngunit habang papalubog ang hapon at ang loob ng silid, ay unti-unting nagkakaroon ng hugis na sa kanila. Naupo si Lydia sa gilid ng kama, at pinakinggan ang mga tunog sa paligid, mga batang naglalaro sa looban, radyo ng kapitbahay, malayong tahol ng aso. Yabag ni Joel sa lababo. Iba ang mga tunog. Hindi pa niya kilala, at sa kakaibang paraang iyon, may gaan silang kasama. Kinuha niya ang isa sa mga plato at inilapag sa estante, kasunod ang isa pa. Saglit siyang napangiti nang makita ang liit ng kusina at kung paano nagkasya roon ang dalawang bagay mula sa lumang bahay, nang hindi naman dala ang buong anino nito. Hindi niya alam kung kailan magiging madaling sabihin na ito na ang tahanan, marahil hindi agad, marahil hindi dapat pilitin. Ngunit nang lumingon si Joel mula sa gripo, at tinanong siya kung saan nila ilalagay ang lalagyan ng bigas, tumingin siya sa maliit na silid, sa kahon, sa estante, sa kortinang bahagyang tabingi, sa mga bagay na hindi pa maayos ngunit wala ring ibang may hawak ng kahulugan, kundi silang dalawa, at sa unang pagkakataon, ay hindi na siya natakot sagutin ang tanong na iyon nang may sariling tinig. "Diyan muna," sabi niya. At sa loob ng payak na tugong iyon ay may bahagyang puwang na nabuksan, hindi para sa isang perpektong wakas, kundi para sa buhay na kailangang buuin araw-araw nang hindi na kailangang itago ang sarili sa ilalim ng mga damit, at hintayin na lamang na may ibang magpasiyang isama siya,